KN. Welcome back muli sa ating channel. Kwentong nobela, The Invincible. Tagalog Translator, Andy Dors Kabanata 991-1000. Ika-100 na episode ng Hindi Magagapi, Tawag, I-Prick, I-Click, I-Subscribe Kwentong Nobela Kabanata 991. Ang Young Master ng Pamilya Zhou. Mahigit 20 prutas ng orchis ang lumipad sa hangin sa paligid ni Huang Xiaolong na may mga daloy ng gintong singaw na patuloy na umaagos palabas, pumapasok sa kanyang katawan. Ang gintong singaw na iyon ay ang enerhiya na nasa loob ng mga prutas. Habang dumadaloy ito sa katawan ni Huang Xiaolong, kumikinang ang kanyang laman ng maliwanag na gininto ang liwanag. Sa itaas ng Soul Sea ni Huang Xiaolong, ang kanyang tatlong kataas-taasang Diyos ay naglalabas ng maningning na ningning habang sinisip-sip nila ang enerhiya ng mga espiritual na prutas. Isang araw, 2 araw, 10 araw ang lumipas sa isang iglap, ngunit si Huang Xiaolong ay nakaupo pa rin ng nakakross ang paa sa kuweba, hindi gumagalaw kahit 1 pulgada. Ang ginintoang liwanag ay tumakip sa kanya ng buo, na parang isang kukon, ang anino lamang ng kanyang silweta ang halos hindi maaninag mula sa labas. Lumipas pa ang 5 araw nang biglang may tumunog na malutong na tunog ng pagkabasag. Ang lakas ng Diyos ni Huang Xiaolong ay lumakas ng masigla nang sa wakas ay nakapasok siya sa kalagitnaan ng ika-10 Order High God Realm. Gayunpaman, patuloy na sinisipsip ni Huang Xiaolong ang mga daloy ng enerhiya na umaagos mula sa mga bunga ng orchis. Lumipas ang mga araw. Makalipas ang mahigit 2 buwan, sa wakas ay natapos na ni Huang Xiaolong ang pagsipsip ng lahat ng enerhiyang nagmumula sa 20 kakaibang prutas, na umabot sa pinakamataas na kalagitnaan ng ika-10 Order High God Realm. Sa katunayan, napakalapit na niya sa pag-advance sa late 10th Order High God Realm. Tuwang-tuwa si Huang Xiaolong sa resulta. Ngayon, kahit na hindi ginagamit ang kanyang primordial na Divine Dragon form, tiwala siyang makakapatay siya ng Second Order Heavenly God gaya ng Lin Family Fourth Lord, Lin Chaochun. Siyempre, iyon ay sa kondisyon na si Lin Chaochun ay hindi tumakas gamit ang isang sinaunang anting-anting tulad ng ginawa niya noong huling pagkakataon. Tumayo si Huang Xiaolong, isang nakakapanghinayang ngiti na sumilay sa gilid ng kanyang mga labi. Siya ay gumugol ng higit sa 2 buwan sa pagpino sa lahat ng mga prutas ng orc na lumampas sa kanyang tansya at inaasahan. Noong nakaraan, kapag siya ay nasa mababang kaharian, ang isang 10 milyong taong gulang na espiritual na prutas ay madaling mapino sa loob ng 1 oras. Nakabawi si Huang Xiaolong mula sa kanyang sandali ng kabob ang loob at lumabas mula sa yungib. Paglukso sa hangin, nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa Barbarian God Sect. Kahit na ang pagpino sa mga prutas ng orchis ay naantala ang kanyang paglalakbay ng higit sa 2 buwan, mabilis itong napabayan ng pagtaas ng bilis na dala ng kanyang advanced na paglilinang. Kaya naman, makakarating pa rin siya sa oras para sa pagsusulit sa pagre-recruit ng mga disipulo. Makalipas ang 6 na araw. Sa isang tiyak na bahagi ng Primeval Forest, nang bumagsak ang palad ni Huang Xiaolong, isang dagendong ng hayop na nakakapangdugo ang umalingaw sa hangin. Isang maagang First Order Heavenly God Realm na higanting bear ang nakahiga na nakahandusay sa puddle of blood. Lumapit si Huang Xiaolong sa bangkay ng higanting oso, hinukay ang Diyos nito, pagkatapos ay nawala sa eksena. Sa huling 6 na araw, nanghuli siya ng mga demonyong hayop habang tinatahak niya ang kagubatan. Sa panahong ito, mahigit 12 First Order at Second Order Heavenly God Realm na mga demonyong hayop ang namatay sa mga kamay ni Huang Xiaolong. Para sa mga demonyong hayop ng High God Realm, hindi siya nagbilang. Bukod dito, hindi nagtagal ang kanyang oras upang harapin ang mga demonyong hayop na ito, kaya ang kanyang bilis ay hindi masyadong nahadlangan. Ngunit itinapon niya ang lahat ng mga Diyos na nakolekta niya sa ngayon, hindi pa huli ang lahat upang pinuhin ang mga ito pagkatapos makumplito ang pagpaparehistro ng recruitment ng mga disipulo. Tinagtagal, dumating at lumipas ang 3 buwan. Sa ngayon, hindi na maalala ni Huang Xiaolong kung gaano karaming demonyong palo ang kanyang napatay. Sa loob ng space ng Godly Mount. Zumi, ang 2 tumpok ng First Order at Second Order Heavenly God Realm na mga demonyong Beast Godhead ay mayroong mahigit 200 bawat isa.
Kung ang mga Diyos na ito ay dadalhin upang ibenta, ito ay magdadala ng lubos na kita ayon sa mga pamantayan ng Green Cloud Island. Sa ilang mga punto sa huling bahagi ng kanyang paglalakbay, hindi mapakali si Huang Xiaolong na hamukay ng mga Diyos mula sa High God Realm na mga demonyong hayop na kanyang pinatay, nagmamadaling pumunta. Makalipas ang mga 3.5 buwan, ang kanyang cultivation ay bumuti mula sa peak mid-10th order hanggang late 10th order, na mas malapit sa peak late 10th order High God Realm. Sa malalim na gabi, ang katahimikan ay nabasag ng mga random na ungol ng mga demonyong halimaw. Si Huang Xiaolong ay nakaupo sa tabi ng isang kumakaluskos na apoy, nag-iiho ng malaking piraso ng karne, na naging sanhi ng isang masarap na halimuyak na tumago sa kagubatan. Pagkatapos ng halos 4 na buwang paglalakbay, lalabas siya mula sa Blood Phoenix Forest sa isa pang 2 o 3 araw, pagdating sa isang lungsod na tinatawag na Pengyi City. Isang maikling distansya mula sa Pengyi City ay ang Barbarian Godsect. Batay sa kanyang kasalukuyang bilis, 3 araw lang ang aabutin niya bago makarating sa lugar na iyon. May 3 linggo pa ang natitira hanggang sa magsimula ang pagsusulit sa pagre-recruit ng mga disipulo, na nagbibigay kay Huang Xiaolong ng sapat na oras upang marating ang kanyang destinasyon. Kinuha ni Huang Xiaolong ang inihaw na paa ng oso mula sa apoy at kumagit. Napuno ng mga piraso ng mainit at masarap na karne ang kanyang bibig, na hinuhugasan ito ng isang lagok ng mabangong alak. Ang eksenang ito ay nagpabalik kay Huang Xiaolong sa mga panahong siya at ang iba pa ay kumakain ng inihaw na karne at umiinom ng alak sa martial spirit world. Si Xiao Fei, ama, ina, at ang iba pa ay nasa mabuting kalagayan. Nagtataka si Huang Xiaolong sa kanyang sarili nang walang pag-iisip. Kahit na kalahating taon pa lang siya nakarating sa Divine World, madalas niyang naiisip ang kanyang pamilya, lalo na ang walang katapusang pagpupuyat na gabi kasama si Shi Xiaofei bago siya umakyat sa langit. Pagkatapos, ang kanyang mga iniisip ay napunta kay Lilo, at ang mensaheng iniwan nito para sa kanya, Xiaolong, hihintayin kita sa banal na mundo, magpakailanman naghihintay para sa iyo. Nadama niya na sila ni Lilo ay magkikita muli kapag siya ay naging punong disipulo ng Barbarian Godsect at nakikilahok sa All Islands Great Digmaan sa Fortune Mainland. Gayunpaman, iyon ay isang bagay ng 2 dekada sa hinaharap. 2 dekada at pagkatapos ay ilan? Para sa isang Heavenly God Realm Cultivator, ang 2 dekada ay hindi mahaba o maikli, tulad ng mga alon sa ibabaw ng tubig, na wala sa isang kisap mata. Ang gabi ay nagbigay daan sa araw habang ang araw ay sumikat sa abot tanaw. Si Huang Xiaolong ay nagsimulang muli sa kanyang paglalakbay. Pagkalipas ng 2 araw, lumabas siya mula sa Blood Phoenix Forest, pagdating sa Pengyi City. Dahil sa kalapitan ng lungsod sa Barbarian Godsect at sa estratehikong lokasyon nito, kung saan kailangang dumaan dito upang magtungo sa Blood Phoenix Forest, ang lungsod na ito ay medyo sikat sa Green Cloud Island. Si Huang Xiaolong ay nakatayo ng humigit kumulang 30 segundo sa pangunahing landas patungo sa mga pintuan ng lungsod ng Pengyi bago itinaas ang kanyang paa, naglakad patungo sa mga tarangkahan kasama ang iba pang mga tao. Sa unang tingin pagkatapos dumaan sa mga pintuan ng lungsod, nakita ni Huang Xiaolong na ang lungsod ay mas malaki at mas masigla kaysa sa kanyang inaakala. Ang mga lansangan ay 5 hanggang 6 na beses na mas malawak kaysa sa mga kalye sa Divine Dan City, na may mga hanay at hanay ng mga harapan ng tindahan, na tinatanggap ang mga pulutong ng iba't ibang mga magsasaka na pumapasok sa lungsod. Marahil dahil malapit na ang araw ng pagsusulit sa pagre-recruit ng mga disipulo ng Barbarian Godsect, dumarating dito ang mga cultivator mula sa iba't ibang bahagi ng isla, dahilan para maramdamang masikip ang maluwang na lungsod ng Pengyi. Tinundan ni Huang Xiaolong ang karamihan, nagpas siyang manatili ng gabi sa lungsod at magpatuloy bukas. Habang dumadaan siya sa isang restaurant, nadulas siya sa loob, tumakas mula sa masikip na mga lansangan. Dahil tanghali na, ang restaurant ay abala sa mga customer, na nagsisikap na maghanap ng mesa na nasa isang sulok, pagkatapos ay umorder siya ng ilang mga pinggan at isang pitchel ng alak. Tingnan mo, iyon ang young master ng Zhou family, si Zhou Wanchen. Zhou Wanchen.
Ang pinakamatalino na henyo ng Zhou family sa nakalipas na 10,000 taon, narinig ko ang mga chismis na nagsasabing nagtagumpay siya sa pag-condensate ng top rank 10 godhead. Siya ay halos higit sa 19, ngunit mayroon ng kultibasyon ng yugto ng pagiging perpekto sa huling bahagi ng ikasampung Order High God Realm. May naghula na makakalagpas siya sa Heavenly God Realm sa loob ng taon. Isang 20 taong gulang na master ng Heavenly God Realm. Kahit sa Fortune Mainland, napakabihirang iyan. Nandito ba itong si Zhou Wanchen para sa pagsusulit sa recruitment ng disipulo ng Barbarian God Sect? Sa kanyang talento, tiyak na aalagaan siyang mabuti ng Barbarian God Sect. Biglang naging maingay ang restaurant. Tinundan ni Huang Xiaolong ang tingin ng mga tao at nakita ang isang binata na nakasuot ng asul na balabal, naglalabas ng kakaibang hangin, naglalakad papasok kasama ang dalawang matandang lalaki na sumusunod sa likod niya. Walang alinlangan na ito ang Zhou Wanchen na pinag-uusapan ng lahat. Isang top rank 10 godhead. Para sa iba, ito ay talagang isang mahusay na henyo ngunit hindi ito inilagay ni Huang Xiaolong sa kanyang mga mata. Sa sandaling tatalikuran na siya, natanong ni Huang Xiaolong ang isang pamilyar na figure na dumaan sa entrance ng restaurant na nabigla sa kanya. Lin Chaochun. Bakit nasa Puyi City si Lin Chaochun? Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 972. Ipinadala ang isang pulubi. Tumayo si Huang Xiaolong at nagmamadaling pumunta sa pasukan, ngunit nang marating niya ang mga pintuan, ang figure ni Lin Chaochun ay nawala sa gitna ng mga tao sa abalang kalye. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng ilang sandali, ngunit walang bakas ng Lin Chaochun, maaari lamang siyang sumuko at bumalik sa kanyang mesa. Pero pagdating niya sa table niya, nakita niyang katatapos lang maglinis ng mga pinagkainan ng waiter. Ang nakatayo sa tabi ng kanyang mesa ay walang iba kundi si Zhou Wanchen at ang kanyang dalawang alipin. Umabot ang kamay ni Huang Xiaolong, humarang sa waiter at nagtanong, anong ginagawa mo? Hindi ko pa hinihingi ang bill. Tumingin ang waiter kay Huang Xiaolong na may mahirap na ekspresyon, itong young master, kita mo. Kumain ka na ng mas marami o mas kaunti, at wala ng ibang bakanting mesa sa paligid. Ang young master na si Zhou Wanchen ay naghahanap ng mesa, kaya paanong hindi maintindihan ni Huang Xiaolong ang ipinahiwatig ng waiter? Ngayon lang, nakita ng waiter na wala si Huang Xiaolong sa kanyang mesa, at walang ibang upuan na available, kaya nagpasya siyang linisin ang mesa ni Huang Xiaolong at ibigay ito kay Zhou Wanchen. Kumain ng mas marami o mas kaunti. Humisi si Huang Xiaolong. Pagtingin sa kanyang mga pinggan na hindi ginalaw at pabalik sa waiter, huwag mong sabihing bulag ka talaga, hindi ko pa ginalaw ang anuman nito. Ang totoo, si Huang Xiaolong ay umiinom lang ng 2 higop ng kanyang alak at hindi pa nakakagat ng pagkaing in-order niya. Ang waiter ay malamang na nakatanggap ng ilang benepisyo mula kay Zhou Wanchen. Kasabay nito, napilit ng pagkakakilanlan ni Zhou Wanchen, kumilos ang waiter sa ganitong paraan. Naging pangit ang ekspresyon ng waiter sa sinabi ni Huang Xiaolong, ngunit isa lamang siyang hamak na waiter, talagang wala siyang lakas ng loob na piliting itapon si Huang Xiaolong palabas ng restaurant. Hindi niya maiwasang tumingin ng walang magawa kay Zhou Wanchen. Ang isa sa mga matandang alipin na nakatayo sa likod ni Zhou Wanchen ay naglakad papunta kay Huang Xiaolong sa puntong ito, sinabing, paano ito, ang iyong bayarin ay nasa amin. Higit pa riyan, bibigyan ka namin ng isang shenbi, sapat na para sa iyo na pumunta sa ibang restaurant at kumain ng ilang mesa na halaga ng pagkain. Inilagay niya ang isang shenbi sa mesa. Isang shenbi. Ito ay literal na sinusubukang paalisin si Huang Xiaolong na parang pulubi nang makitang siya ay nakadamit tulad ng isang karaniwang tao. At muli, ang isang shenbi ay isang windfall sa isang karaniwang tao. Humisi si Huang Xiaolong, kumuha ng 3 shenbi at ibinalik ang mga ito sa mesa, bibigyan kita ng 3 shenbi, kayong dalawa at ang inyong young master ay maaaring magkaroon ng tig-isa. Ngayon Scrum, huwag harangan ng hangin dito, sinisira mo ang mood ko sa pag-inom. Ang dalawang matandang alipin ay agad na nagalit, ang kanilang mga mukha ay naging kulay ube.
Nang gusto nilang turuan ng leksyon si Huang Xiaolong, pinigilan sila ni Zhou Wanchen, umiling-iling sa kanila, kalimutan mo na ito, mesa lang ito. Maghanap tayo ng ibang restaurant. Sa mga mata ni Zhou Wanchen, siya, bilang tanyag na Zhou family young master, ang pakikipag-away sa isang mesa sa publiko kasama ang ilang alagad ng pamilya sa tubig ay isang insulto sa kanyang katayuan. Gayunpaman, bago umalis, nag-iwan siya ng ilang salita para kay Huang Xiaolong, napakabihirang may taong may lakas ng loob na suwayin ako. I am very curious, saan nanggagaling ang confidence mo para masaktan ako? Hindi sumagot si Huang Xiaolong. Sa katunayan, siya ay masyadong tamad upang iliban ang mga taong ito ng isa pang sulyap. Pumalik siya sa kanyang upuan at masayang humigop sa kanyang alak. Isang matalim na liwanag ang kumikinang sa ilalim ng mga mata ni Zhou Wanchen. Tara na. Sabi niya sa dalawang matandang alipin at lumabas ng restaurant. Malinaw, isinulat niya ang pagkakasala ni Huang Xiaolong. Ang waiter ay tumingin ng may simpatiya kay Huang Xiaolong, umiling-iling ang kanyang ulo habang siya ay umalis. Ang brat na ito ay talagang nangahas na saktan si Zhou Wanchen. Hindi niya talaga alam kung paano isulat ang salita para sa kamatayan. Bagamat ang kapangyarihan ng Zhou family ay hindi maikukumpara sa tatlong nangungunang sekta, isa pa rin itong kapangyarihan sa top 10 nanograms Green Cloud Island. Wala talagang maraming tao na pipiliing saktan si Zhou Wanchen. Ang iba pang mga customer ay palihim ding sumulyap kay Huang Xiaolong paminsan-minsan, nagbubulungan sa mababang boses sa kanilang mga sarili pagkatapos ay umiling-iling. Obviously, pareho silang narating ng waiter kanina. Si Huang Xiaolong ay hindi kailanman naabala sa opinyon ng iba, nakaupo lang siya roon at umiinom ng kanyang alak. Matapos punuin ang kanyang tiyan, umalis si Huang Xiaolong sa restaurant at naghanap ng isang inn upang magpahinga para sa gabi. Paglabas niya sa restaurant, sa isa pang restaurant na hindi kalayuan, tumakbo ang isang alipin ng Zhou family para magsumbong kay Zhou Wanchen. Young master, umalis na ang brat na iyon sa restaurant, dapat na ba tayong lumipat? Sa halip ay umiling si Zhou Wanchen, na parang walang pakialam, siya ay isang maliit na prito, hindi kailangan mong gawin ito ng personal, ang paghahanap ng taong magtuturo sa kanya ng leksyon ay sapat na. Hindi na kailangang patayin siya, hayaan mo siyang mabuhay. Naunawaan kaagad ng dalawang alipin ang kahulugan ni Zhou Wanchen, hayaang mabuhay ang brat na alam niya mas mabuting patay na siya. Oo, young master. Ang dalawang alipin ay sumunod. Nagtataka ako kung may iba pang mga henyo na may pinakamataas na ranggo ng 10 Diyos na kumukuha ng pagsusulit sa pagre-recruit ng mga disipulo sa pagkakataong ito. Casual na nabanggit ni Zhou Wanchen. Ang isa sa mga alipin ay sumisigaw ng may katuwaan, nangungunang ranggo ng 10 Diyos. Kung paikutin nila ang buong Green Cloud Island, hindi pa rin sila makakahanap ng isa pa. Sa pagkakataong ito, kabilang sa mga naghihintay na kumuha ng pagsusulit sa pagre-recruit ng mga disipulo, si Young Master lang ang dapat na may ranggo na 10 o higit sa Diyos. Sa talento ng Young Master, tiyak na mapapansin mo ang Barbarian God Sect Chief at matatanggap bilang isang personal na disipulo, at kapag dumating ang susunod na All Islands Great War, tiyak na makukuha ni Young Master ang isa sa mga kalahok na upuan. Ang matandang alipin na ito ay walang alinlangan na ang pagganap ng Young Master sa All Islands Great War ay papasok sa mga mata ng Fortune Gate Elders, lalaban sila para tanggapin kabilang kanilang personal na disipulo. Tumango si Zhou Wanchen na may bahagyang ngiti sa kanyang mukha. Sa oras na ito, si Huang Xiaolong ay nasa loob ng kanyang silid, pinipino ang mga Diyos ng grupo ni Tai Chengdong. Ang pagka-Diyos ni Tai Chengdong ay nasa elemento ng apoy, habang kabilang sa 5 pa, mayroong mga Diyos na elemento ng lupa, tubig, at kahoy. Ang God Force ng iba't ibang elemento ay lumulutang palabas mula sa 5 Godhead na iyon, na pumapasok sa katawan ni Huang Xiaolong. Mabilis na lumipas ang gabi. Tinapos ni Huang Xiaolong ang kanyang paglilinang nang sumikat ang sikat ng araw sa kanyang silid. Sa kabila ng pagiging isang gabi lang ng cultivation, naramdaman ni Huang Xiaolong ang isang malinaw na pagkakaiba, na inilapit siya sa Peak Plate 10th Order High God Realm. Sa bilis na ito, sa kalahating buwan, maaabot niya ang target na iyon.
Lumabas si Huang Xiaolong mula sa kanyang silid, bahagyang nag-inat bago umalis sa inn, patungo sa Barbarian God Sect. Makalipas ang ilang oras, iniwan niya ang Pengyi City sa likuran niya. Nang madaanan niya ang mga puno ay biglang hinarang ng 3 tao ang daan sa harapan niya. Si Zhou Wanchen ba ang nagpadala sa inyo? Nilaibat ng tingin ni Huang Xiaolong ang 3 tao, ang kanyang tono ay banayad. Sa simula pa lang ay napansin na ni Huang Xiaolong na may mga taong sumusunod sa kanya, ngunit hindi komportable para sa kanya na kumilos sa loob ng lungsod, kaya pinayagan niya silang sumunod. Ang isa sa kanila ay tumawa ng masama, mukhang hindi ka naman ganoon katanga. Anak, huwag mo kaming sisihin, sumusunod lang kami sa mga utos, masisisi mo lang ang sarili mo sa hindi mo alam kung paano husgahan ang mga tao, nasaktan si Young Master Zhou Wanchen. Ngunit huwag kang mag-alala, binigay ni Young Master Zhou Wanchen ang mga salita para iligtas ang buhay ng iyong aso. Hehe, sabi niya sapat na ang paili mo. May isa pang tumunog. Umiling si Huang Xiaolong, may suot na malabong ngiti sa kanyang mukha, hindi rin ninyo ako masisisi. Kung talagang kailangan mong sisihin ang isang tao, masisisi mo lang ang iyong Young Master. Sa sinabi nito, isang kaakit-akit na puwersa ang humila sa 3 tao sa harapan niya. Kasunod nito, umikot ang mga purple na karakter sa kanyang mga mag-aaral at pumasok sa noo ng 3 tao habang sinimulan niya ang pagpunas ng kaluluwa. Ilang sandali pa, nang matapos ang mga bagay-bagay, itinuro sila ni Huang Xiaolong gamit ang isang Absolute Soul Finger para tumusok sa noo ng 3 lalaki ng sabay. Kasunod nito, ang kanyang palad ay gamaya ng isang talon at kumaway sa kanyang harapan. 3 ulo ang bumagsak, gumugulong sa lupa, patay na nakadilat ang mga mata. Baka sa mga mukha nila ang kawalan ng paniniwala at takot. Pumuso si Huang Xiaolong na talagang inilalagay siya ni Zhou Wanchen sa isang mataas na pedestal, nagpadala ng 3 First Order Heavenly Gods para patayin siya. Hindi man lang siya nagabala sa pagkuha ng kanilang mga pagkadyos, pag-flick out ng bola ng banal na apoy, hinayaan itong sunugin ng buo ang 3 bangkay. Mula sa alaala ng 3 tao, nalaman ni Huang Xiaolong na si Zhou Wanchen ay papunta din sa Barbarian God Sect para sa pagsusulit sa recruitment ng mga disipulo. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 973. Pagre-rehistro para sa pagsusuri. Kung ganoon ang kaso, paglalaruan kita ng kaunti. Napangisi si Huang Xiaolong sa sarili. Siya ay nag-aalala na ang kanyang mga araw ay magiging mapurol sa Barbarian God Sect, ngunit ngayon ay may isang Zhou Wanchen na magbibigay ng libangan. Kinuha ni Huang Xiaolong ang mga special na singsing, pagkatapos ay binuksan ang mga paghihigpit at tumingin sa loob. May kabuuang 10 shenbi sa loob, ilang makalangit na Diyos na gradong mga banal na pellet at mababang uri ng mga banal na bato, hindi isang masamang ani. Ibinigay ni Huang Xiaolong ang lahat ng Heavenly God Grade Pills at Divine Stone sa kidlat na hayop na itlog. Sa mga araw na ito, sa ilalim ng kanyang patuloy na supply ng Heavenly God Grade Divine Pellets at Divine Stones, ang kidlat na hayop na itlog ay tila mas malapit sa pagpisa. Ngayon, halos lahat ng balat ng itlog ay natatakpan ng mga sinaunang pattern ng kidlat. Tinansya ni Huang Xiaolong na ang maliit na bagay sa loob ay lalabas sa 1 pang 2 o 3 buwan, at inaasahan niya ang araw na iyon ng may matinding pag-asa. Minsan ay iniisip niya kung anong uri ng hayop ito pagkatapos na mapisa. Sa isang paglukso, umalis si Huang Xiaolong sa lokasyon, nagpapatuloy, humihinto lamang paminsan-minsan upang pumatay ng ilang mga demonyong hayop. Makalipas ang kalahating araw, sa wakas ay narating niya ang Barbarian God Sect. Ang nakatayo sa harap niya sa sandaling ito ay isang tila walang katapusan na bulubundukin, umaalo na mga taluktok na humahabol sa abot tanaw. Ang mga malalaking structure ay nakahawig ng mga palasyo ay kasing dami ng namumulaklak na wildflower sa paanan. Ang mga kumakaway na banner ay nakasabit ng mataas sa iba't ibang mga taluktok na lumilikha ng magagandang pagsabog ng kulay. Tinasamahan ng mga espiritual na hayop ang luntiang halaman sa ibaba, habang sa itaas, ang mayamang espiritual na enerhiya ay bumubuo ng mga puting ulap na lumulutang na parang korona sa maraming taluktok ng bundok.
Ang mga espiritual na prutas at bulaklak ay lumago ng sagana, kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw. Dito at doon, makikita ang mga disipulo ng Barbarian God Sect, mga kabataang lalaki at babae na nakasakay sa mga sacred deer, crane, o iba pang espiritual na hayop na lumilipad sa hangin at lumilipad sa lupa. Sa paanan ng mga dakilang taluktok ng bundok na ito ay maraming metropolises. Ito ang Barbarian God Sect. Ang mga kalakhang iyon ay itinayo lahat ng Barbarian God Sect. Sa isang sulyap, mayroong hindi bababa sa ilang libo ng mga lungsod na ito sa bulubunduking ito, marahil kahit 10,000 o higit pa. Sa isip ni Huang Xiaolong, ang Tongyi City ay napakalaki na, ngunit ang mga lungsod na ito ay madaling inano ito. Kapag nakakakita ng ganoong eksena, maiisip ng isang tao ang kapangyarihan ng Barbarian God Sect. Mula sa mga librong nabasa niya sa library ng Thai Family Fort, sinubukan ni Huang Xiaolong na isipin kung ano ang magiging hitsura ng Barbarian God Sect, ngunit ang nakikita niya ngayon ay higit na lumampas sa kanyang imahinasyon. Kung ikukumpara, hindi man lang niya masimulang tansyahin kung ilang beses na mas malaki ang hanay ng bundok ng Barbarian God Sect na ito kumpara sa Heavenly Mountain na nakuha niya noon. Kung mahuhulaan, ang bulubunduking ito ay malamang na 3 hanggang 4,000 beses ang laki ng Martial Spirit World. Kahit na ang isang Heavenly God Realm Master ay mangangailangan ng 3 hanggang 4 na taon na lumipad para maabot ang kabilang dulo nito. Huminga ng malalim si Huang Xiaolong pagkatapos ay lumipat patungo sa isa sa mga lungsod sa unahan. Makalipas ang halos 1 oras, nakatayo na siya sa harap ng mga tarangkahan ng lungsod. Pagkatapos magbayad ng 10 shenbi, pinayagan siyang dumaan sa mga tarangkahan ng lungsod, pagkatapos ay madaling nagtanong tungkol sa lokasyon ng pagpaparehistro para sa pagsusulit sa recruitment ng disipulo. Gayunpaman, makalipas ang 6 na oras nang dumating siya sa lokasyon, natakot siya sa kanyang nakita. Ang palisukat na may sapat na laki upang tumanggap ng 100,000 tao ay punong-puno kaya't ang isang langaw ay hindi makadaan. Ang tanging nakikita niya ay dagat ng itim na buhok. Ang Barbarian God Sect ay nag-set up ng 100 mga registration point, at ang lungsod na ito ay isa lamang sa kanila. Isang registration point lang ay nakaakit na ng napakaraming tao. Ang mga bagay ay muling lumampas sa tansya ni Huang Xiaolong ng marami. Nakatitig ng blanco sa mahabang linya na tila walang katapusan, kumunot ang mga kilay ni Huang Xiaolong. May 10 araw pa bago ang deadline ng pagpaparehistro, ngunit kung titingnan ang kasalukuyang sitwasyon, tiyak na nakaimpake na ang registration point at mawawala sa oras na dumating ang kanyang turn. Ang pagtatasa ng recruitment ng disipulo ng Barbarian God Sect ay lubhang mapanganib, ang mga nakakaligtas hanggang sa wakas ay bihirang umabot sa ika-10 ng kabuoang bilang ng mga disipulo. Ang pagpasa ay mas mahirap, ang mga pagkakataon ay mas mababa sa isa sa 10,000, hindi ko talaga maintindihan kung bakit napakaraming magsasaka ang masayang sumugod sa kanilang kamatayan. Bagaman mapanganib ang pagtatasa, ikaw ay magiging isang tunay na Barbarian God Sect na disipulo kung makapasa ka at aalagaan ng sekta, na ginagarantiyahan ka ng 80% pagkakataong makasulong sa Heavenly God Realm. Pagkatapos ng matagumpay na paghakbang sa Heavenly God Realm, ang mga araw ng kaluwalhatian ay naghihintay sa iyo. Kalimutan mo na ito, mas mabuting hindi na ako magparehistro, alam na alam ko na magiging kanya na kumpi ako sa antas ng lakas ko. Ang pag-uusap ng 2 disipulo ng pamilya sa harapan ay nakakuha ng atensyon ni Huang Xiaolong. Isang pag-iisip ang naganap sa kanya habang siya ay lumalapit sa mga linya. Marami kaya ang mga alagad na actress sa gitna habang naghihintay. Katulad ng nahulaan niya, pagkatapos tumingin sa paligid ng mga tao, nakita ni Huang Xiaolong ang ilan pang mga disipulo na umaalis sa mga linya ng pagpaparehistro. Kaya, nang makakita ng magandang lugar, gumamit siya ng 100 shenbi para bumili ng pwesto ng isang disipulong aalis din. Kahit na ang ilang mga disipulo sa likod ay nagalit tungkol sa pag-uugali ni Huang Xiaolong, walang sino man ang nangahas na pigilan siya. Gayunpaman, naghintay pa rin siya sa pila ng 2 buong araw bago ito ang kanyang turn. Umarap si Huang Xiaolong sa panloob na disipulo ng Barbarian God Sect na namamahala sa pagpaparehistro.
Nang walang salita, kinuha ng panloob na disipulo ang isang hugis itlog na salamin, pinasok ang God Force dito at itinutok ito sa noo ni Huang Xiaolong. Ang ibabaw ng salamin ay kumikinang sa isang segundo, na nagpapakita ng isang linya ng mga salita, nangungunang ranggo ng 8 Diyos, edad, wala pang 30, kwalipikado. Sa pag-aakala ng kaguluhan na ay dudulot ng kanyang tatlong Supreme Godheads, binago, sila ni Huang Xiaolong sa tatlong top rank 8 Godheads. Iyon ang dahilan kung bakit ang resulta na nakuha ng salamin ay ang pinakamataas na ranggo ng 8 Diyos. At muli, kahit isang nangungunang ranggo na 8 Diyos ay itinuturing na napakahusay sa Barbarian God Sect, sa itaas na baitang ng Disciple Hierarchy. Gama ng loob ni Huang Xiaolong nang makita niya ang edad na nakadisplay sa ibabaw ng salamin, ang kanyang edad ay hindi lalampas sa 30. Bagamat hindi nito tinukoy ang kanyang edad, kay Huang Xiaolong, sapat na upang matupad niya ang kinakailangan sa pagpaparehistro. Nang makita ng inner disciple ng Barbarian God Sect na si Huang Xiaolong ay talagang may pinakamataas na ranggo na 8 Diyos, binigyan niya ito ng isa pang sulyap pagkatapos ay tinanong ang kanyang pangalan. Pagkatapos nito, itinatak niya ang pangalan ni Huang Xiaolong sa isang jade talisman at inutusan siyang maglagay ng isang patak ng kanyang dugo sa anting-anting. Ang pagbabago ng saloobin ng panloob na disipulo ay malinaw na mas mahusay kaysa sa iba. Kung tutusin, batay sa top rank 8 Godhead ni Huang Xiaolong, kung pumasa siya sa assessment at mag-enroll sa Barbarian God Sect, na inaalagaan ng mga resources ng sekta, may 70% pagkakataon na siya ay makapasok sa Heavenly God Realm at ma-promote sa isang panloob na alagad. Sa panahong iyon, magkakapatid sila sa iisang sekta. Matapos makumplito ang kanyang pagpaparehistro, si Huang Xiaolong ay naging mas nakaka-relax, ang kanyang mga yapot ay magaan habang siya ay umalis sa plaza upang maghanap ng matutuluyan. Ang susunod ay maghintay para sa pagtatasa makalipas ang 7 araw. Gayunpaman, ang hindi napansin ni Huang Xiaolong ay, sa di kalayuan, naghihintay pa rin si Zhou Wanchen sa linya para sa pagpaparehistro, at nakita niya ang resulta ng pagpaparehistro ni Huang Xiaolong. Hindi ko inaasahan na buhay pa ang brat na ito, tsaka, pupunta dito para magparehistro para sa recruitment ng disipulo ng Barbarian God Sect. Pinanood ni Zhou Wanchen si Huang Xiaolong na umalis sa plaza, malamig na ngumisi, nangungunang ranggo ng 8 Diyos. Hehe, sa paningin ko, walang pinagkaiba yon sa basura. Brat, sana makapasa ka sa assessment, pagkatapos ay ipaintindi ko sa iyo ang agwat sa pagitan ng isang henyo at isang basura. Gayunpaman, may pag-aalinlangan sa puso ni Zhou Wanchen, hindi ba niya inutusan ang kanyang dalawang alipin na maghanap ng ilang tao upang turuan si Huang Xiaolong ng leksyon? Bakit buhay pa siya, tumatalon sa harap niya? Ngunit mabilis niyang inalis ang mga ideyang iyon sa kanyang isipan. Hindi nagtagal pagkaalis ni Huang Xiaolong sa plaza, si Zhou Wanchen na. Nang ipakita ng salamin ang kanyang nangungunang ranggo na 10 Diyos, nagdulot ito ng kaguluhan sa buong parisukat. Sa malayo, ilang Barbarian God Sect elders na lihim na nagmamasid sa proseso ng pagpaparehistro ay napansin din si Zhou Wanchen. Nangungunang ranggo ng 10 Diyos. Mukhang iyon ang pinakatalentadong henyo ng Zhou family sa nakalipas na 10,000 taon, si Zhou Wanchen. Sa katunayan, isang dragon sa gitna ng mga tao na may isang hindi pangkaraniwang tindig. Sa pagkakataong ito, nakuha ng ating Barbarian God Sect ang isang mabuting disipulo. Tawa ng tawa ang isa sa mga elder. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dorst, Kabanata 974. Ang Prairie ng Kamatayan. Totoo yan na may talento sa antas ni Zhou Wanchen, tiyak na maaabot niya ang Ancient God Realm sa hinaharap. Ang isa pang Barbarian God Sect Elder ay tumango bilang pagsang-ayon na may malaking ngiti sa kanyang mukha. Ang Sect Chief ay pumunta sa extraterritorial Devil Battlefield. Sa kanyang pagbabalik, naniniwala akong tiyak na tatanggapin niya ang Zhou Wanchen na iyon bilang kanyang personal na disipulo. Mayroong 10 buwan pa bago makabalik ang Sect Chief sa sekta, sa tamang panahon para sa Submerging Dragon Ranking Battle na nangyayari isang beses bawat 3 taon.
Sa oras na iyon, ang cultivation ni Zhou Wanchen ay uusad na sa Heavenly God Realm, at siya ang magiging pinakamalamang na tao na makakuha ng pinakamataas na pwesto sa Ranking Battle, na nagpapatunay na siya ay isang dragon sa mga kalalakihan. Makatwiran lamang na ang sect chief ay tumatanggap ng isang napakatalino na personal na disipulo. Pagkatapos umalis sa plaza, sinubukan ni Huang Xiaolong na kumuha ng isang silid sa mga ina malapit, ngunit lahat sila ay ganap na okupado. Nagawa lamang niyang umupo ng isang maliit na patio sa isang sulok ng lungsod. Ang kanyang courtyard ay bahagyang sira-sira, ngunit hindi ito nakaabala kay Huang Xiaolong. Kung tutuusin, ito ay pansamantalang tirahan lamang. Sa kabila ng malayong lokasyon ng kanyang patio, hindi banggitin ang malabo nitong estado, ang upa ay napakamahal pa rin para sa kasalukuyang Huang Xiaolong na nagkakahalaga ng higit sa 10 shenbi araw-araw. Ang 100 shenbi reward na ibinigay sa kanya ni Tai Chenyuan ay matagal nang ginugol. Mapalad na mayroon pa ring Tai Chengdong at ang kaunting yaman ng iba na sapat na para tumagal ng ilang sandali. Tumingin si Huang Xiaolong sa loob ng spatial ring sa nakakalat na shenbi na halos hindi na umabot sa 500 ang bilang, isang mapait na ngiti ang lumalabas sa kanyang mukha. Hindi niya inakala na darating ang araw na mahihirapan din siya sa kawalan ng pera. Ngunit bubuti ang kanyang sitwasyon kapag nakapasok na siya sa Heavenly God Realm. Sa oras na iyon, dapat niyang gawing mga banal na bato ang purong espiritual na enerhiya, na pagkatapos ay ipapalit niya sa shenbi. Inayos ni Huang Xiaolong ang isang simpleng harang sa paligid ng kanyang maliit na patio at pagkatapos ay inilabas ang lahat ng makalangit na Diyos na gradong mga divine pellet mula sa mga spatial na singsing na kanyang nakalap, nilunok ang lahat ng ito. Kahit na pinakain niya ang isang malaking bahagi ng mga ito sa kidlat na hayop na itlog, mayroon pa ring natira. Sa loob ng komportableng bulwagan sa ibang lungsod, ang Lin family fort Lord Lin Chaochun at ang kanyang anak, si Lin Sheng, ay nakaupo sa ibaba ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa isang magalang na paraan. Ang lalaking nasa katanghaliang gulang na ito ay ang mismong pinsan na isang panloob na disipulo ng Barbarian God Sect, si Chen Jinji. Kailangan nating problemayan ang nakatatandang pinsan na si Jinji tungkol sa pagtatasa ni Lin Sheng. Tinabi ni Lin Chaochun kay Chen Jinji na may pasasalamat na ekspresyon. Bahagyang iwinagayway ni Chen Jinji ang kanyang kamay, sinabing, hindi ko siya masyadong matutulungan sa panahon ng pagtatasa, depende pa rin ito sa kanyang sariling talento at lakas, ngunit ang talento at lakas ni Lin Sheng ay medyo mahusay. Siya ay may mataas na pagkakataon na makapasa sa pagtatasa ng sekta. Mabilis na tumayo si Lin Sheng nang marinig iyon, maraming salamat, tiyo. Tinabi pa ni Chen Jinji, yung Huang Xiaolong na binanggit mo, kung talagang pumasa siya sa assessment at papasok sa sekta, may mga paraan ako para mamatay siya habang gumaganap ng ilang gawaing panlabas na disipulo. Tuwang-tuwa si Lin Chaochun, nagpapasalamat ako sa nakatatandang pinsan na si Jinji. Napangiti si Chen Jinji, sa ating relasyon, hindi na kailangan ng ganoong kagandahang loob. Lumipas ang 7 araw sa isang saglit. Sa loob ng 7 araw na ito, si Huang Xiaolong ay nagtanim sa gabi, habang sa araw naman ay muli niyang sinasanay ang kanyang Azure Sword skills. Isang hapon din siya sa malapit na restaurant. Sa pagtatapos ng ika-7 araw, ang kanyang cultivation na malapit na sa peak late 10th Order High God Realm sa wakas ay tumago sa hadlang. Pagdating ng madaling araw, dumating din ang araw ng assessment. Lumabas si Huang Xiaolong mula sa kanyang silid, nabasa sa sikat ng araw na tumatama sa mga nakabukas na pinto, pagkatapos ay huminga ng malalim at lumabas ng bakuran. Dumiretso siya sa assessment square. Makalipas ang mahigit 1 oras nang marating niya ang plaza, puno na ito ng maraming tao. Maya-maya, dumating din ang Barbarian God Sect Elder na namamahala sa assessment, pagkatapos nito ay inactivate niya ang transmission array sa square, inilipat si Huang Xiaolong at ang iba pang rehistradong disipulo sa isang lugar na pinangalanang Prairie of Death. Ang mga taong nagparehistro sa ibang mga lungsod ay ipinadala din sa Prairie of Death, lahat ay nagtipon sa isang lokasyon. Kapag nailipat ang lahat ng rehistradong disipulo, ang Barbarian God Sect ay maglalabas ng napakaraming demonyong halimaw sa prairie.
Naiwan para ipaglaban ang kanilang sarili sa malawakang stampede na ito ng mga demonyong hayop, 100 disipulo na nakaligtas hanggang sa wakas ay itinuring na nakapasa sa assessment, opisyal na naging isang barbarian god sect na disipulo. Ang lakas ng mga demonyong hayop na iyon ay nasa pagitan ng unang bahagi ng ikasampung utos hanggang sa pinakamataas na bahagi ng huling ikasampung order High God Realm. Nang mawala ang transmission array light, nagbago ang tanawin sa harap ng Huang Xiaolong na dumating sa isang kahabaan ng bukas na kapatagan. Sa sandaling dumating siya, naamoy niya ang makapal na amoy ng dugo sa hangin, napakalakas na nakakasuka. Ang Barbarian God Sect ay nagre-recruit ng bagong batch ng disipulo tuwing 10 taon, kapag malapit sa 100,000 mga disipulo ang darating sa Prairie of Death na ito para sa kanilang pagtatasa. Bawat 10 taon, ang dugo ng 10,000 ay bumabasa sa lupa ng lupaing ito. Ang kulay ng damo sa prairie na ito ay pula na parang dugo. Ang lupa, buhangin, at mga bato sa lupa ay pula rin, isang malalim na pulang-pula. Ito ang epitome ng impyerno sa lupa. Sa lahat ng direksyon, makikita ang isang malaking ilog na nakapaligid sa prairie. Ang tubig ng ilog na ito ay pulang-pula din. Karamihan sa mga magsasaka na naroon ay dati nang nakaranas ng pagpatay, kaya taglay nila ang matibay na pag-iisip, ngunit gayunpaman, ang kanilang mga mukha ay mapotla. Ang ilan ay nanginginig na bago magsimula ang pagtatasa. Bagamat alam na nila ang tungkol dito bago magparehistro, na hindi bababa sa 80% ng mga tao dito ay mamamatay sa Prairie of Death, likas na sa tao na isipin ang kanilang sarili bilang natatangi, ang mga mapalad. Ngayon na sila ay nakatayo sa Blood Prairie, lahat ng mga iniisip ng swerte ay napatay. Ang ilang mga tao ay labis na nagsisi na pumunta rito at nagsisigawan na umalis, na gustong umalis. Pinagmasdan ni Huang Xiaolong ang kanyang paligid, walang emosyon sa kanyang mukha. Makalipas ang mga 15 minuto, ang lahat ng mga magsasaka na nagparehistro, higit sa 100,000 sa kanila, ay inilipat sa Prairie of Death. Nang matapos ang paglipat, ang ilang elder na nakatayo sa ere sa itaas ng prairie ay tumango sa isa't isa na nagpapahiwatig na maaari na silang magsimula. Inihayag ng isa sa kanila, magsisimula na ang pagtatasa. Ang magkabilang kamay niya ay gumagalaw sa ere na nagbukas ng ilang gate ng kalawakan. Ang mga gateway na ito ay matatagpuan sa itaas ng ilog na paikot-ikot sa paligid ng prairie. Sa sandaling mabuksan ang mga gate ng kalawakan, hindi mabilang na mga demonyong hayop ang sumugod na parang isang malaking baha patungo kay Huang Xiaolong ang natitira. Makalipas ang ilang segundo, umalangaw ang kalhunos-lunos na hiyawan sa prairie. Nagsimula na ang pagpatay. Ang mga mahihinang magsasaka ay pinaghiwa-hiwalay ng mga demonyong hayop at pumasok sa tiyan ng mga hayop sa isang kisap mata. Lahat ng tao ay sama-samang umatake at nagmamadaling lumabas. Malakas na sigaw ng isang alagad ng pamilya. Tama, maaari tayong magukit ng landas ng dugo ng magkasama at makatakas. Parami ng parami ang mga alagad na sumigaw bilang pagsang-ayon. Sa panahon ng pagtatasa, pinahintulutan din ng Barbarian God Sect na tumakbo ang mga disipulo. Hanggat tumatawid sila sa Blood River, hindi na sila aatakehin ng mga demonyong hayop. Gayunpaman, kung umalis sila sa Prairie of Death, madi-disqualify sila. Ang problema ay, ang mga demonyong hayop na ito ay nagmamadaling lumabas mula sa mga pintuan ng kalawakan sa itaas ng ilog ng dugo. Ang gilid ng tubig ay napuno ng isang malaking bilang ng mga demonyong hayop, ang pagtawid sa ilog ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Nakatayo sa gitna ng naguguluhan na pulutong ng mga disipulo, nakita ni Huang Xiaolong ang isang malatigre na demonyong halimaw na sumusugod sa kanya. Itinaas niya ang isang daliri, madaling tumusok ng butas sa bungo ng demonyong halimaw. Upang maiwasang ubusin ang kanyang God Force, pinili ni Huang Xiaolong na huwag magkusa sa pag-atake, umaatake lamang upang ipagtanggol ang kanyang sarili kapag may mga demonyong halimaw na humahabol sa kanya. Gayunpaman, hindi nagtagal ang mga bangkay ng mga demonyong halimaw ay nakatambak na parang bundok sa kanyang kalapitan. Nang makita ito, isang hiwa ng banal na apoy ang lumipad palabas mula kay Huang Xiaolong na naging abo. Tawag. I prick. I-click. I subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi.
Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 975. Ang mga resulta ng pagtatasa. Lumipas ang unang oras. Ang mahigit 100,000 tao na lumalahok sa pagsusulit sa pagre-recruit ng disipulo na ito ay nabawasan sa kalahati. Sa loob lamang ng isang maikling oras. Umalangaw-ngaw ang mga kaunos-lunos na hiyawan mula sa buong prairie of death, na paminsan-minsan ay sinasalungat ng mga pasulpot-sulpot na paghingi ng tulong, maging ang nakakabagbag damdaming dagandong ng mga ayaw mamatay. Ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa ay naging matingkad na pula ngayon, naging malagkit at malagkit, gayunpaman ang kawin ng mga demonyong halimaw ay patuloy na nagmamadaling pumapasok sa mga pintuan ng kalawakan, ang kanilang mga bilang ay tumataas ng 1 segundo. Ang ilang elder na namamahala sa pagtatasa ay pinanood ang patayan sa ibaba ng walang pakialam. Pinagmasdan ni Huang Xiaolong ang kanyang paligid matapos tumama ang kanyang palad sa isa pang demonyong halimaw na humahampas sa kanya, umiling ang kanyang ulo sa kahabag-habag na kalagayan ng mga nakapaligid na magsasaka. Maging ito ay nasa banal na mundo o sa mababang kaharian, ang mahihina ay nakatadhana na maging biktima ng malakas. Ano man ang pagkakakilanlan, ang sariling kapangyarihan lamang ang nagsisiguro sa kanilang patuloy na kaligtasan. Lumipas ang 2 oras. Ang nahating bilang ng mga kalahok sa Prairie of Death ay nahati muli, naiwan lamang ang 1/4 na nabubuhay. Karamihan sa kanila ay nagtataglay ng lakas ng isang late 10th Order High God Realm, ngunit sa ilalim ng tuloy-tuloy na pag-atake mula sa grupo ng mga demonyong halimaw, kapag sila ay naubos ang kanilang sarili, ang mga taong ito ay napunta sa tiyan ng mga hayop tulad ng mga nauna sa kanila. Sa oras na lumipas ang kalahating araw, 10 na lamang ng mga kalahok ang nabubuhay pa. 10 sa kanila na nakakalat ng maluwag sa Prairie of Death habang ang bilang ng mga demonyong hayop ay patuloy na dumarami. Ang natitirang mga tao ay nahulog sa kawalan ng pag-asa, tinitingnan ng mga punit na paa at mga bangkay sa paligid nila habang parami ng parami ang mga hayop na nakapaligid sa kanila. Hindi kalayuan sa Huang Xiaolong, si Zhou Wanchen ay may hawak na mahabang sibat sa isang kamay na naghahabi sa pagitan ng mga demonyong hayop. Sa tuwing umaatake ang kanyang mahabang sibat, isang halimaw ang makikitang bumagsak sa lupa. Ang kanyang mahabang buhok ay lumipad, mukhang may kumpiyansa at kontrolado. Sa panunood ng pagganap ni Zhou Wanchen, hindi napigilan ng ilang elder sa itaas ang pagbigkas pa ng ilang salita ng papuri. Si Zhou Wanchen na madaling umikot habang pinapatay ang mga demonyong hayop ay nakita si Huang Xiaolong. Habang pinapanood siyang pinadala ang bawat demonyong halimaw na lumalapit sa kanya na lumilipad gamit ang isang daliri, palad, o suntok, na pamura si Zhou Wanchen. Kahit na ang antas ng lakas na ipinakita ni Huang Xiaolong ay nagulat sa kanya, hindi niya talaga ito nakitang karapat-dapat pansinin. Kumpiyansa si Zhou Wanchen na, sa kanyang talento, ilang araw na lang bago siya makapasok sa Heavenly God Realm. Sa oras na iyon, ang tanging magagawa ni Huang Xiaolong ay tumingin sa kanyang likuran, ang pagitan nila ay lalago lamang. Sa oras na ito, lumingon si Huang Xiaolong sa direksyon ni Zhou Wanchen, ang kanilang mga tingin ay nagsalubong sa himpapawid. Sa pagtingin sa matalim na momentum ni Zhou Wanchen gamit ang kanyang mahabang sibat, si Huang Xiaolong ay nanatiling walang malasakit sa panlabas habang iniisip na nakakalungkot na ang mga panuntunan sa pagtatasa ay nagbabawal sa mga kalahok sa pag-atake sa isa't isa o ang kanilang mga kwalifikasyon ay bawiin. Kung hindi, mabilis na natapos ang araw. Sa puntong ito, 1,000 kalahok lamang ang nakaligtas, ngunit gayunpaman, halos hindi sila nakabitin. Ang ilan ay nabibigatan ng malubhang pinsala, ang iba ay hindi rin naging maayos. Ang mga taong ito ay nagsama-sama sa isang malaking grupo, umaasang mabubuhay sa pamamagitan ng paghiram ng lakas ng isa't isa. At ang halatang malakas na haligi ng pag-asa ay si Zhou Wanchen, kaya't napakaraming tao sa kanyang lapit. Marami rin ang nakasaksi sa katapangan ni Huang Xiaolong at sinubukang lumapit sa kanya hanggat maaari. Hindi tinanggihan ni Huang Xiaolong ang mga sumubok na manatiling malapit sa kanya, na gustong hiramin ang kanyang lakas upang matiyak ang kanilang sariling kaligtasan, ngunit muli, hindi rin niya sinasadyang tulungan sila. Sa kanyang mga mata, nakasalalay ang lahat sa kanilang sarili, kung kaya nilang mabuhay hanggang sa huli o hindi.
Makalipas ang mga 2 araw, ang bilang ng mga kalahok na humihinga pa sa Prairie of Death ay bumaba sa eksaktong 100. Ang parehong barbarian god sect elder sa wakas ay isinara ang mga gate ng kalawakan sa itaas ng paikot-ikot na ilog ng dugo, mabilis na humarap sa mga natitirang demonyong hayop sa ibaba sa isang kisap mata. Pagkatapos ay dinala niya ang 100 nakaligtas na nakapasa sa pagtatasa, kasama ni Huang Xiaolong, palabas ng Prairie of Death, pagdating sa isang malaking bulwagan. Ang elder, na nagngangalang Huang Xiaoming, ay tumingin sa mga kalahok na matagumpay na nakapasa at tumango ng may kasiyahan. Congratulations sa inyong lahat dito para sa pagpasa sa Barbarian God Sect's Disciple Recruitment Exam. Mula ngayon, lahat kayo ay bahagi ng ating Barbarian God Sect. Sa sandaling natapos ni Huang Xiaoming ang anunsyo, ang mga disipulo ay sumigaw sa saya, samantalang si Huang Xiaolong ay nagbigay lamang ng isang nag-aatubili ng ngiti. Sige, umayos ka na. Ngayon ibigay ang iyong Jade Talismans, itatabulate namin ang mga puntos at ayusin ang mga resulta ng pagraranggo ng pagtatasa. Isang babaeng elder ang nagsalita. Habang nasa Prairie of Death, ang mga Jade Talisman na ibinigay sa panahon ng kanilang pagpaparehistro ay magtatala ng bilang ng mga demonyong hayop na kanilang napatay, kaya ang ranking ay itatakda ayon sa kung ilang hayop ang napatay ng bawat disipulo. Ang mga disipulo sa nangungunang 10 ay makakatanggap ng karagdagang mga gantimpala mula sa Barbarian God Sect. Nang marinig ito, si Zhu Wanchen ang unang humakbang at iniabot ang kanyang Jade Talisman. Ang Divine Sense ni Elder ay tumama sa Jade Talisman ni Zhu Wanchen at bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat. Tinulyapan niya ng pangalawang sulyap si Zhu Wanchen bago ipahayag, mga demonyong hayop ang napatay, 63,215. Ang lahat ng mga disipulo sa malaking bulwagan ay sumipsip ng malamig na hangin sa figurang iyon. 63,215 demonyong hayop. Ang mga disipulo na nakakuha ng pinakamataas na pwesto sa mga nakaraang pagtasa ng Barbarian God Sect sa pangkalahatan ay nakapatay sa pagitan ng 40 hanggang 50,000 demonyong hayop. Napakatagal na panahon na mula nang masira ng sinumang alagad ang 60,000 hanay ng record. Sa nakaraang pagtatasa ng disciple recruitment, ang disipulong iyon na nakakuha ng unang pwesto ay nakapatay lamang ng humigit kumulang 41,000 demonyong hayop. Ang iba pang mga elder ay nagpakita rin ng gulat sa kanilang mga mukha nang marinig ang resulta. Mukhang ang unang lugar ng pagtatasa na ito ay walang iba kundi si Zhu Wanchen. Tinasabi ng mga alingaw-ngaw na siya ay may pinakamataas na ranggo na 10 Diyos, ang gayong talento ay bihira kahit sa buong mundo ng Vientiane, ipinagkaloob na siya ang nanalo sa unang lugar. Ang ilang mga disipulo ay nagsimulang magbulungan sa kanilang mga sarili pagkatapos makabawi mula sa kanilang pagkagulat, inggit at paghanga sa kanilang mga mukha. Ang mga bulong na ito ay hindi nakaligtas sa mga tainga ni Zhu Wanchen, na nag-aambag sa kasiyahang ekspresyon sa kanyang mukha. Susunod. Ilang sandali pa, nagutos ang elder na nakaturo sa isang random na disipulo. Ang disipulong iyon ay humakbang pasulong, iniabot ang kanyang Jade Talisman sa Barbarian God Sect elder. Mga demonyong hayop ang napatay, 26,512. Ang elder ay nag-anunsyo matapos ang kanyang banal na sentido ay tumama sa Jade Talisman. Sa pangkalahatan, ang mga disipulong matagumpay na nakapasa sa pagtatasa ay nakapatay ng hindi bababa sa 20,000 demonyong halimaw, kaya ang resulta ng partikular na disipulong ito ay hindi nagulat. Kasunod nito, sunod-sunod na umakyat ang mga kalahok, iniabot ang kanilang Jade Talisman sa elder. Mahigit 70 disipulo ang nagabot ng kanilang mga Jade anting-anting, ngunit si Zhu Wanchen ay nanatili sa nangungunang pwesto. Sa pangalawang lugar ay isang babaeng disipulo na nagngangalang Liu Bing, na may higit sa 42,000 demonyong hayop ang napatay. Sa puntong ito, sigurado ang lahat na si Zhu Wanchen ay may hawak na bakal sa unang lugar. Isa pang babaeng disipulo ang nagabot ng kanyang Jade Talisman, ang kanyang kill count ay nahulog sa general range sa pagitan ng 20,000 hanggang 30,000. Sa wakas, nang may natitira pang 3 disipulo, humakbang si Huang Xiaolong, iniabot ang kanyang Jade Talisman sa elder.
Noong una, nang matanggap ng elder ang jade anting-anting ni Huang Xiaolong, siya ay may banayad na ekspresyon sa kanyang mukha, ngunit mabilis itong nagbago habang ang kanyang banal na sentido ay tumamal dito. Natigilan sandali ang elder, pagkatapos ay bahagyang nakanganga ang kanyang bibig na may hindi makapaniwalang ekspresyon. Sa pagmamasid sa kahangahangang ekspresyon ng elder, ang mga nakapaligid na disipulo ay naging lubhang mausisa. Bahagyang kumunat ang makinis na noo ni Elder Huang Xiaoming habang papalapit sa kanya, Elder Jiang Yan, ano ang problema? Hindi siya sinagot ni Jiang Yan, sa halip, ipinasa niya ang Jade Talisman ni Huang Xiaolong kay Huang Xiaoming. Natarante, kinuha ni Huang Xiaoming ang Jade Anting-Anting, ang kanyang banal na sentido ay mabilis na nagwalas dito. Siya rin ay natulala sandali, pagkatapos ang kanyang tingin ay nagpalipat-lipat sa pagitan ni Huang Xiaolong at ng Jade Talisman sa kanyang kamay. Hinailan nito ang natitirang mga barbarian god sect elders sa kanilang panig. 63,216. Ang isa sa mga matanda ay umibig. Ano? Isang kill count na 63,216. Paano na kaya? Sino siya? Ang bilang ng mga demonyong hayop na napatay niya ay talagang mas mataas kaysa kay Zhu Wanchen. At anong klaseng pagkakataon niyon, isa lang ito kaysa kay Zhu Wanchen. Nabulabog ang mga alagad, baka sa kanilang mga mukha ang pagkamangha pati na rin ang kawalan ng paniniwala. Ang mukha ni Zhu Wanchen ay naging pangit na mabangis na ekspresyon nang marinig niya ang resulta ni Huang Xiaolong, sumigaw ng malakas, imposible. May problema siguro sa Jade Talisman niya, may ginawa siya dito. Tama dapat iyon na. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 976. Ang pag-aayos ng kwarto. Tama, tiyak na pinakialaman niya ang Jade Talisman. Bawiin ang kanyang mga kwalifikasyon bilang disipulo ng Barbarian God Sect. Walang karapatang pumasa sa assessment at matanggap sa Barbarian God Sect na katulad natin ang mga taong tulad nito. Parami ng parami ang mga alagad na nagsimulang kumanta ng parehong tune bilang Zhu Wanchen. Maging ang dating pangalawang ranggo na babaeng disipulo, si Liu Bing, ay nakatingin kay Huang Xiaolong na may kawalan ng tiwala at paghamak sa kanyang mga mata. Maliwanag, sigurado rin siya na niloko niya ito. Sa isip ni Liu Bing, si Zhu Wanchen ang hindi mapag-aalinlangan ng pinakamalakas na tao sa kanila, mula sa kanyang pinakamataas na ranggo na 10 Diyos hanggang sa kanyang yugto ng pagiging perpekto sa huling bahagi ng ika-10 Order High God Realm Cultivation. Paano makikipagkompetensya si Huang Xiaolong sa isang tulad ni Zhu Wanchen? Sandaling sumulyap si Huang Xiaolong sa pulutong ng mga galit na mukha na galit na tinutuligsa siya, malamig na nanunuya sa loob. Alam na alam niya na ang karamihan sa mga taong ito ay gustong samantalahin ang pagkakataong ito na makapasok sa magandang libro ni Zhu Wanchen. Nang makita si Huang Xiaolong na nanatiling tahimik, parami ng parami ang mga disipulo na nagsimulang pamuna at mangiinsalto kay Huang Xiaolong hanggang sa siya ay naging isang masamang tao sa kanilang mga mata, bulok sa kaibuturan. Habang ang mga disipulo ay nakasakay sa high tide, nadala sa kanilang mga salita, si Elder Huang Xiaoming na tahimik sa buong oras ay bumungad sa kanila, tama na, manahimik kayong lahat. Sa naiinip na snap ni Huang Xiaoming, natahimik ang karamihan sa isang iglap. Naging mabigat ang kapaligiran sa hall dahil sa katahimikan. Ang matalim na titig ni Huang Xiaoming ay dumaan sa mga disipulo bago nagsalita. Ang Jade Anting-Anting na ito ay ginawa ng 2 Grand Elder ng sekta, kahit kaming mga elder ay hindi kayang pakialaman sila. Ibinaba ng mga alagad ang kanilang mga ulo. May iba ka pa bang sasabihin? Tanong ni Huang Xiaoming. Walang nangahas magsalita. Bagamat walang nangahas na tanungin ang mga salita ng elder, malinaw sa kanilang mga mata na hindi sila naniniwala sa paliwanag na ito. Nakatakda silang maniwala na pinakialaman ni Huang Xiaolong ang kanyang Jade Talisman. Hindi nagtagal, natapos ang listahan ng rangkang. Sa bilang ng kill na 63,216, nakuha ni Huang Xiaolong ang unang pwesto sa assessment, samantalang si Zhu Wanchen ay narelegate sa pangalawang pwesto dahil sa pagkakaroon ng 1 puntos na mas kaunti.
Ang babaeng alagad na si Liu Bing ay nahulog mula sa pangalawang pwesto hanggang sa ikatlong pwesto. Habang pinapanood si Huang Xiaolong na umakyat para matanggap ang premyo, ang masamang hangarin ay bumungad sa mga mata ni Zhou Wanchen. Siya ang pinakadakilang henyo ng Zhou family sa mga nakalipas na taon, na nakondensed ang top rank 10 godhead. Ang isang katulad niya ay talagang natalo sa top rank 8 godhead na basura. Malaking bahid ito sa kanyang reputasyon, isang ganap na kahihiyan nang lumabas ang balita tungkol dito. Ang pinakamalaking kahihiyan ng kanyang buhay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang umakyat si Huang Xiaolong upang tanggapin ang kanyang premyo, si Huang Xiaoming at ang iba pang Barbarian God Sect Elders ay tumanggo lamang ng bahagya, mas naiinip kaysa masaya. Kasunod nito, nang si Zhou Wanchen na, ang mga elder na ito ay ngumiti na parang bulaklak na namumukadkad. Hindi lamang sila nagbonte ng mga papuri kay Zhou Wanchen, inanyayahan pa nila siyang hanapin ang mga ito kung kailangan niya ng anumang payo sa paglilinang. Sa kabila ng pagiging unang nagwagi ng pwesto ni Huang Xiaolong, kitang-kita sa mata ng lahat na si Zhou Wanchen ay mas mahalaga kaysa kay Huang Xiaolong sa mga mata ng elder na ito. Isang stroke ng swerte lang na pinatay ni Huang Xiaolong ang isang demonyong halimaw ng higit kay Zhou Wanchen, hindi ito nangangahulugan na masusukat siya ng parehong pinuno bilang si Zhou Wanchen. Magalang na sinabi ni Zhou Wanchen, maraming elder, mangyaring makatiyak, tiyak na hindi mabibigo ang disipulong ito. Sa Submerging Dragon Ranking Battle, aagawin ko ang unang pwesto. Masayang ngumiti si Huang Xiaoming, masayang tumango, magaling. Pagkatapos ni Zhou Wanchen, ito ang ikatlong pwesto na si Liu Bing ang umakyat upang tanggapin ang kanyang premyo. Kahit na ang talento ni Liu Bing ay hindi maikukumpara kay Zhou Wanchen, mayroon pa rin siyang top rank 9 godhead. Sa antas ng talento na ito, sa Green Cloud Island, siya ay itinuturing na isang bihirang henyo. Si Huang Xiaoming at ang iba pang mga elder ay nagbuhos din ng papuri at mga salita ng pampatibay loob kay Liu Bing, na nagdulot ng isa pang malaking kaibahan sa kanilang saloobin kay Huang Xiaolong. Sa mga daang disipulong ito na nakapasa sa pagtatasa, 13 sa kanila ang may ranggong siyam na mga Diyos o mas mataas. Sa nangungunang 10, bukod kay Huang Xiaolong, ang iba ay lahat ay may mga Diyos na nasa ranggo na siyam o mas mataas din, na higit pang nag-marginal kay Huang Xiaolong, siya ay nakalabas na parang masakit na hinlalaki sa mata ng lahat. Nang maibigay na ang lahat ng mga premyo, pinangunahan ni Huang Xiaoming ang mga bagong disipulo sa Submerging Dragon Hall upang kunin ang kanilang Barbarian God Sect na Disciple Robe at Identity Token. Nang makumplito ang lahat ng ito, ang bagong batch ng mga disipulo ay pinangunahan ng isang panloob na disipulo na nagngangalang Wang Lei sa lumubog na Dragon Peak, habang sina Huang Xiaoming, Jiang Yan, at ang iba pang mga elder ay pumunta upang iulat ang resulta ng pagsusulit sa Grand Elders. Ang Submerging Dragon Peak ay ang lugar na nilinang ng mga panlabas na disipulo. Sa tuktok na ito, mayroong 4 na patio, ang Windy Cloud, Unfettered, First East Side, at Grand Marshal. Ang pangkat ng mga disipulo ni Huang Xiaolong ay isinaayos sa bagong gawang Grand Marshal Courtyard, na may kabuoang 100 silid na itinayo sa slope ng Submerging Dragon Peak. Ang mga silid ay simpleng bilang mula 1 hanggang 100, sa tabi ng bawat isa. Ang 100 silid na ito ay pareho sa labas, ngunit ang layout sa loob ng mga silid ay iba. Ang mga silid na may mas mababang mga numero ay mas mahusay na ibinigay kaysa sa mas mataas na mga numero. Halimbawa, ang Energy Gathering Stone sa loob ng Spiritual Energy Gathering Formation ay mas mataas ang grade, at ang kama ay gawa sa mas mataas na grade Cold Jade, etc. Ayon sa pamantayan, ang room number 1 ay kay Huang Xiaolong mula noong nakuha niya ang unang pwesto sa pagtatasa. Gayunpaman, itinuro ng inner disciple na si Wang Lei ang unang silid at sinabi kay Zhou Wanchen, Junior Brother Zhou, iyon ang kwarto mo. Kumunat ang loo ni Huang Xiaolong, ayon sa mga patakaran, dapat ilaan sa akin ang room number 1. Ang panloob na disipulo na nagngangalang Wang Lei ay nagpaliwanag ng nakangiti, ito ang inayos ni Elder Huang Xiaoming pati na rin ang iba pang elder. Itinuro nila na ang pag-aayos ng silid ay sundin ang ranggo ng mga disipulo, kaya't ang unang silid ay kay Zhou Wanchen. Naging malamig ang tingin ni Huang Xiaolong, sundin ang ranggo ng Diyos. Sa madaling salita, bagamat nakuha ko ang unang pwesto, ang aking silid ay pang-14.
Mayroong 13 tao na may ranggong siyam na Diyos pataas. Sa madaling salita, hindi lamang si Zhou Wanchen, kundi maging ang disipulo na nasa ika-11, ika-12, at ika-13 ay makakakuha ng mas magandang silid kaysa kay Huang Xiaolong. Lumalim ang ngiti sa mukha ni Wang Lei nang sabihin niya kay Huang Xiaolong, tama. This is the elders, meaning, I'm only acting according to orders. Sa katunayan, si Junior kapatid na si Huang, ang lahat ng mga silid ay halos pareho, wala itong pagkakaiba. Malumanay na tumugon si Huang Xiaolong, ganun ba? Si Zhou Wanchen, Liu Bing, at ang iba pa ay hindi nasisiyahan sa pagkuha ni Huang Xiaolong sa unang pwesto, pakiramdam na ito ay hindi patas. Ngunit ngayon, nang malaman na si Elder Huang Xiaoming ang gumawa ng ganoong pag-aayos, bumalatay sa kanilang mga mukha ang saya at saya. Lumapit si Zhou Wanchen kay Huang Xiaolong, diretsyong nanunuya, Huang Xiaolong, huwag mong isipin na matatanggap mo ang pag-aalaga ng Barbarian God Sect dahil lang sa ikaw ay nakakuha ng unang pwesto sa assessment. Malapit na ang labanan ng Submerging Dragon Rankang at sigurado akong sasali ka. Sa oras na iyon, ipapaunawa ko sa iyo ang agwat sa pagitan natin, matatalo kita sa loob ng 10 galaw sa entablado. Noong una, hindi binalak ni Huang Xiaolong na lumahok sa labanang ito, ngunit pagkatapos makinig sa mga salita ni Zhou Wanchen, minisyon niya, hindi na kailangan ng 10 galaw, matatalo kita sa 1 galaw. Sa sinabi nito, hindi na nagabala si Huang Xiaolong kay Zhou Wanchen, lumakad ng mabilis patungo sa kanyang silid. Anong kalokohan? Namula ang mukha ni Zhou Wanchen sa galit. Ang kay-abangan ni Huang Xiaolong ay talagang walang hangganan, nang ahas siyang sabihin na matatalo niya si Zhou Wanchen sa 1 galaw. Mayabang at walang muwang. Sa oras na iyon, si Zhou Wanchen ay makakalusot na sa Heavenly God Realm, na si Huang Xiaolong ay malamang na hindi makakagawa ng kahit 1 galaw. Napakawalang muwang niyang ipahayag na kaya niyang talunin si Zhou Wanchen. Ang lahat ng mga disipulo ay umiling sa mga salita ni Huang Xiaolong. Kahit na ang panloob na disipulong si Wang Lei ay nadama na si Huang Xiaolong ay nakagat ng higit pa sa kanyang ngumunguya. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 997. Pulo ng Bulkan. Pinatay ni Huang Xiaolong ang lahat ng ingay sa labas pagkatapos pumasok sa silid na may numerong 14 sa pamamagitan ng pag-activate sa harang ng silid. Pagkatapos ay nakaupo siyang naka-crossleg sa malamig na jade bed, ipinakalat ang mga premyo na natanggap niya para sa pagkuha ng unang lugar sa assessment. Bilang isa sa nangungunang 3 kilalang sekta ng Green Cloud Island, ang Barbarian God Sect ay medyo mapagbigay. Isa sa mga bagay na natanggap niya ay isang spatial ring na tinatawag na Submerging Dragon, na may nakaukit na parang buhay na dragon sa ibabaw nito. Medyo malaki ang espasyo sa loob, mga 1,000 metro kwadrado. Maliban sa singsing, mayroong 10 piraso ng 10 milyong taong gulang na flaming dragon fruit, 10 dragon cloud pills na pinino ng isang high-level na heavenly god, at isang teknik na tinatawag na the boundless art. Bahagi rin ng gantimpala ang 10,000 shenbi. Ang puwersang tulad ng Tai Family Fort ay hindi makakalap ng mga item na ito kahit na ibenta ni Tai Chen Yuan ang kanyang huling pares ng underwear. Hindi na nagdalawang isip si Huang Xiaolong. Nagsimula siya sa 10 flaming dragon fruits, nilamon ng mga ito at nagsimulang magtanim. Habang pinipino ni Huang Xiaolong ang 10 flaming dragon fruits, si Huang Xiaoming, Jiang Yan, at ilang iba pang elder ay magalang na nakatayo sa harap ni Grand Elder Lin Shen sa Nine Palace Hall, na naguulat ng mga resulta ng pagtatasa ng bagong disciple recruitment at ang sitwasyon ng detalyado. Anong sabi niyong lahat? Isang alagad na may pinakamataas na ranggo na ika-8 Diyos ang nakakuha ng unang pwesto. Hindi mapigilan ni Grand Elder Lin Shen na sumimangot habang nakikinig sa salaysay ng elders. Oo, ang pangalan niya ay Huang Xiaolong, kasalukuyang cultivation sa Peak Late 10th Order High God Realm, na may kill count na 63,216. Isa lang kay Zhou Wanchen. Nabalot ng pansamantalang katahimikan si Lin Shen, pagkatapos ay nagpatuloy sa isang utos, ipahayag sa labas ng mundo na si Zhou Wanchen ang nanguna sa pagtatasa.
Kung ang balita na ang isang taong may pinakamataas na ranggo na 8 Diyos ay nakakuha ng unang pwesto sa kanilang barbarian god sect na disciple recruitment, makakaapekto ito sa reputasyon ng kanilang sekta sa isang tiyak na antas. Nakuha ni Zhu Wanchen ang unang pwesto. Si Huang Xiaoming at ang iba pang elder ay nanigas. Pagkaraan ng isang segundo, naunawaan nila ang iniisip ni Grand Elder Lin Shen, sumunod ng walang pagtutol. Kung gayon, paano ang Huang Xiaolong na iyon? Magalang na tanong ni Jiang Yan. Bigyan mo siya ng pangalawang lugar. Walang pakialam na sumagot si Lin Shen. Ngunit, Grand Elder, ito ay bahagyang hindi patas sa Huang Xiaolong na iyon. Tinubukan ng isa sa mga elder. Medyo tumigas ang boses ni Lin Shen, sa mundong ito, walang bagay na patas o hindi patas, lahat ay napagpasyahan ng talento ng isang tao. Dahil mayroon lamang siyang top rank 8 godhead, ang tanging pagpipilian niya ay tanggapin ang kinalabasan na ito. Bukod dito, hindi ba siya nakatanggap ng gantimpala para sa unang lugar? Isang hamak na panlabas na alagad na tulad niya, mangangahas ba siyang magkimkim ng kawalang kasiyahan sa sekta? Ang elder na iyon ay hindi nang ahas na magsalita pa. Tama na, napagpasyahan na. Tinabi ni Lin Shen na may katapatan sa kanyang boses. Si Huang Xiaoming at ang grupo ng mga elder ay nagdahilan at umalis sa bulwagan. Makalipas ang mga 2 linggo, natapos ni Huang Xiaolong ang pagpino sa 10 flaming dragon fruits, pati na rin ang 10 dragon cloud pills, na makabuluhang nagpahusay sa kanyang lakas. Tungkol naman sa tinatawag na boundless art, ito ay itinabi ni Huang Xiaolong. Nakatuon siya sa heaven opening tenet na nakuha niya sa Helion Tower sa halip. Ang pagpatay sa grupo ni Tai Chengdong pagkarating niya sa Divine World ay nagdala kay Huang Xiaolong ng isang maliit na ani ng mga banal na sandata at sandata mula sa kanilang mga spatial ring. Matapos makuha ang enerhiya mula sa mga banal na sandata at baluti na iyon, tumaas ang kanyang paglilinang. Sa puntong ito, ang heaven opening tenet ni Huang Xiaolong ay umabot na sa huling yugto ng unang antas. Ang heaven opening tenet ay isang pamamaraan na nilinang ang katawan, kaluluwa, at pagka-Diyos sa parehong oras. Habang sumusulong ang kanyang pag-unlad sa heaven opening tenet technique, ang kanyang true divine dragon physique, kaluluwa, at Diyosa ay napalakas lahat. Ngayon, kahit ang katawan ng second order heavenly god ay hindi kasing lakas ng true divine dragon physique ni Huang Xiaolong. Matapos ganap na mapino ang flaming dragon fruits at dragon cloud pills, lumabas si Huang Xiaolong sa kanyang silid sa unang pagkakataon. May humigit kumulang 9 na buwan ang natitira bago ang submerging dragon ranking battle at binalak niyang gamitin ang palugit na oras na ito para magsanay sa Volcano Isle. Kalahating buwan na ang nakalipas, nang pangunahan sila ni Elder Huang Xiaoming na kolektahin ang kanilang mga disciple robe at identity token, nakatanggap din ang bawat disipulo ng kopya ng booklet na Barbarian God Sect. Idinitalye ng booklet na ito ang mga alituntunin ng Barbarian God Sect at ipinakilala ang mga pangunahing tuktok. Mayroon din itong ilang pangkalahatang impormasyon tungkol sa mga pangunahing disipulo, panloob ng mga disipulo, at panlabas na mga disipulo. Ang pulo ng bulkang ito na binanggit sa booklet ay matatagpuan hindi kalayuan sa pulo ng Green Cloud at kapwa pinamamahalaan ng 3 malalaking sekta. Ang pulo ay pangunahing ginamit bilang isang lugar ng pagsasanay para sa mga alagad ng 3 sekta upang magkaroon ng karanasan. Mayroong napakaraming mga demonyong hayop sa Volcano Isle na ito na nalampasan ang Blood Phoenix Forest. Gayunpaman, ang pinakamakapangyarihang mga demonyong halimaw ay nasa peak lamang sa huling bahagi ng Third Order Heavenly God Realm, na ginagawang mas mapanganib ang isla kaysa sa Blood Phoenix Forest. Para sa kasalukuyang Huang Xiaolong, ang Volcano Isle ay isang treasure land para sa pagpapahusay ng kanyang lakas. Ang volcanic isle ay aktwal na nabuo mula sa magma na bumulwak sa panahon ng pagsabog ng bulkan, mayaman sa mga mapagkukunang bakal at mineral, isang perpektong lugar para sa kanya upang linangin ang heaven opening tenet. Pagkatapos lumabas sa kanyang silid, si Huang Xiaolong ay umalis sa lubog na Dragon Peak, patungo sa isa sa pinakamalapit na lungsod, na tinatawag na Winged Tiger. Kahit na ang Volcano Isle ay hindi malayo sa Barbarian God Sect, sa kasalukuyang lakas ni Huang Xiaolong, nakalimutang marating ang lugar na iyon, hindi man lang siya makaalis sa Green Cloud Island ng mag-isa.
Ang mga metropolise sa paanan ng burol ay lahat ay may lumilipad na daungan ng barko na may mga sasakyang dagat na naghahatid sa panlabas at panloob ng mga alagad patungo sa Volcano Isle. Siyempre, medyo mahal ang ferrying fee. Para sa isang panlabas na disipulo tulad ni Huang Xiaolong, ang isang one-way na paglalakbay ay magbabalik sa kanya ng 500 shenbi. Makalipas ang ilang oras, dumating siya sa Wing Tiger City. Lumabas na ang resulta ng recruitment ng disipulo ng Barbarian God Sect. Talagang tinutupad ni Zhou Wanchen ang kanyang talento, nangunguna sa numero 1 pwesto. Ngunit sinong mag-aakala na ang pangalawang lugar ay kukunin ng isang nagngangalang Huang Xiaolong? Balita ko siya lang ang may pinakamataas na ranggo na ikawalong Diyos. Narinig ko rin iyon, ngunit may mga bulong na nagsasabing ito ay nakuha lamang ni Huang Xiaolong ang pangalawang pwesto dahil siya ay nanloko. Hindi pwede yon, di ba? Kung talagang nanloko siya, pinalayas na siya ng Barbarian God Sect on the spot. Baka chismis lang yon. Sino ang nakakaalam, ang karamihan sa mga bagong panlabas na disipulo ay nagsabi ng parehong bagay. Kakalakad lang ni Huang Xiaolong sa mga tarangkahan ng Wing Tiger City nang ang pag-uusap na ito ay nakakuha ng kanyang atensyon. Nakuha ni Zhou Wanchen ang unang pwesto. Nanliit ang mga mata ni Huang Xiaolong, isang malamig na pagngisi ang nagpaangat sa sulok ng kanyang mga labi. Natural na mahulaan niya ang layunin ng Barbarian God Sect sa pagpapalabas ng naturang balita sa publiko. Natatakot silang maging utol ng mga biro ng iba kung ang isang tulad niya na may pinakamataas na ranggo na 8 Diyos ang mauna. Siya ay nandaye. Walang alinlangan na ito ang gawa ng mga naiinggit na alagad na iyon. Gayunpaman, hindi ito pinansin ni Huang Xiaolong dahil ang katotohanan ay malapit nang mapatutunayan sa labanan sa paglubog ng Dragon Rangkang. Makalipas ang isang oras, nakarating siya sa daungan ng lumilipad na barko, ipinakita ang kanyang Barbarian God Sect na disciple na Jade Token sa taong nagpapatakbo ng booth, pagkatapos ay nagbayad ng 500 shenbi bago tumalon papunta sa lumilipad na barko. Mayroong 100 upuan sa lumilipad na barko. Nang sumakay si Huang Xiaolong, kalahati ng mga upuan ay walang laman, kaya pumili siya ng upuan sa isang sulok at umupo. Maraming mga panlabas at panloob na mga alagad na patungo sa pulo ng bulkan, kaya't ang mga natitirang upuan ay mabilis na napuno. Sa lahat ng daang upuan ay ganap na okupado, ang barko ay umalis. Hindi nagtagal pagkatapos umalis sa daungan ng lumilipad na barkong Huang Xiaolong, ang pinsan ni Lin Chaochun, si Chen Jinji, ay nakatanggap ng balita na si Huang Xiaolong ay patungo sa Volcano Isle. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 978. Crimson Flame Heart Fire Palm. Nagpunta siya sa Volcano Isle. Nakakurbo ang bibig ni Chen Jinji sa isang mapanuksong pagngisi, pagkatapos ay tumayo siya at lumipad palabas mula sa kanyang kultibasyon na tirahan patungo sa Wing Tiger City. Pagdating sa Wing Tiger City, dumiretso siya sa lumilipad na pantalan ng barko at nagbayad ng 3,000 shenbi para sa susunod na papaalis na barko sa Volcano Isle. Sa pagitan, nakipag-ugnayan siya sa isang panloob na disipulo na nasa parehong lumilipad na barko ni Huang Xiaolong, na sinasabi sa kanya na bigyang pansin ang kinaroroonan ni Huang Xiaolong. Kung hindi, paano niya mahahanap si Huang Xiaolong sa malaking Volcano Isle? Sa loob ng lumilipad na barko, biglang naramdaman ni Huang Xiaolong na nakaupo sa isang sulok na may nagmamasid sa kanya. Nang walang anumang mga pagbabago sa kanyang ekspresyon, pinalawak niya ang kanyang banal na pakiramdam. Sa ilang sandali ay natuklasan na ang taong nanunood sa kanya ay isang panloob na disipulo, isang huling second-order heavenly god. Matapos mahanap ang panloob na disipulo, itinuro ni Huang Xiaolong ang kanyang tingin sa labas, pinapanood ang mga puting ulap na lumulutang sa kalangitan. Ang lumilipad na barkong ito ay katulad ng isang eroplano sa kanyang nakaraang buhay, ngunit muli, ito ay maraming beses na mas mabilis kaysa sa isang eroplano. Ganunpaman, lumipad sila ng 10 araw ng diretso bago makarating sa Volcano Isle. Habang bumababa ang lumilipad na barko sa lupa, bumaba si Huang Xiaolong at dumiretso sa berdeng bulubunduking rehiyon ng isla.
Paglukso mula sa isang sanga hanggang sa sanga sa mga higanting puno, ang puwersa ng Diyos ni Huang Xiaolong ay naging matalim na talim sa ibabaw ng kanyang palad. Sa bawat pagindayog ng kanyang braso, tinapos niya ang buhay ng isang demonyong halimaw. Ito ay malinis at mabilis, ang kailangan lang nito ay isang hiwa. Dahil nasa paligid pa rin siya ng isla, ang mga demonyong hayop na napatay niya ay hindi masyadong malakas, sa pagitan lamang ng huli at P-Plate 10th Order High God Realm. Ngunit ito ay sapat na upang humanga ang panloob na disipulo na nakabuntot kay Huang Xiaolong mula nang siya ay bumaba sa lumilipad na barko. Ang antas ng lakas na ito ay nakaagaw na sa isang average na unang naglilinang ng First Order Heavenly God Realm, tama ba? Itong batang ito ay isa talaga sa mga bagong panlabas na disipulo. Bigla, si Huang Xiaolong na kanina pa tumatalon sa mga sanga ay biglang huminto at tumalikod, tumingin sa isang tiyak na direksyon, hanggang kailan mo ako pinaplano. Natigilan ng panloob na disipulong iyon ng Barbarian God Sect sa sorpresa, natuklasan nga ako ng batang ito. Habang nakikipagdebate siya sa loob, karamihan ay dahil hindi siya naniniwalang natagpuan talaga siya ng bagong panlabas na disipulong ito, ang talim ng palad ni Huang Xiaolong ay humiwalay sa hangin. Isang nakakatakot na talim na Chiang Bomb Alot, dumiretso sa kanyang pinagtatagwan. Nagulat ang panloob na disipulong iyon. Sa puntong ito, hindi siya mapakali na ilantad ang kanyang sarili habang inilapat niya ang isang palad upang kontrahin ang papasok na Blade Chi. Sa isang iglap, ang hangin ay lumundag na parang isang malaking tsunami, ang puwersa mula sa kanyang palad ay dumami ng 1,000 beses. Pagkaraan ng isang segundo, isang malakas na hungol ang tumunog habang ang panloob na disipulong iyon ng Barbarian God Sect ay bumagsak sa hangin na parang sirang saranggola. Nang sa wakas ay makabangon na siya, tinitigil niya si Huang Xiaolong nang hindi makapaniwala. Parehas silang pinagtagpo. Paano ito posible? Ang napakalaking talento, maging ang kanilang bagong punong disipulo na si Chen Hao ay mahihirapang labanan ito. Higit pa rito, si Chen Hao ay isang taong itinuring bilang pinakadakilang henyo ng kanilang Barbarian God Sect sa huling 10 milenyo. Ang isang kakaibang talento ay biglang lumitaw sa mga panlabas na disipulo ng kanilang Barbarian God Sect. Sino ang gustong bumubuntot sa akin? Hindi pinansin ni Huang Xiaolong ang pagkabigla ng kabilang panig, nagtanong sa kanyang malayong boses. Ang disipulo ng Barbarian God Sect na iyon ay pinisil ang isang matigas na ngiti kay Huang Xiaolong, na nagpapaliwanag, nagkamali si Junior Brother, wala akong ibang layunin sa pagsunod kay Junior Brother. Nagkataon lang. Pagkakataon. Si Huang Xiaolong ay nanunuya at walang interes na mag-aksaya ng oras dito. Sabay-sabay na umikot ang kanyang 3 Supreme Godheads. Dumating siya sa harap mismo ng inner disciple na iyon sa isang kisap mata na nagtanggal ng earthen Buddha palm. Sa pagtingin sa kalangitan sa itaas niya na puno ng mga ethereal na larawan ng mga gintong Buddha, ang mukha ng panloob na disipulo ay naging malungkot. Biglang nagmula sa kanyang katawan ang mga pop at kaluskos habang ang kanyang mga palad ay naging pulang-pula na parang nagninangas na apoy na tumitama patungo kay Huang Xiaolong. Lumipad patas ang isang maitim na pulang-pula na naglalagablab na palad, bumangga sa gininto ang palad ng Buddha. Bagamat si Huang Xiaolong ay hindi pa matagal sa Barbarian God Sect, ang booklet na natanggap niya ay nagpakilala sa karamihan ng mga diskarte at kasanayan sa pakikipaglaban ng sekta, kaya nakilala niya ang nag-aapoy na palad na tinamaan ng panloob na disipulo bilang isang kasanayan sa pakikipaglaban na tinatawag na Crimson Flame Heart Apoy Palm. Ang mga panloob na organo ng tao ay binubuo ng 5 viscera at 6 na bituka, habang ang puso ay kumakatawan sa elemento ng apoy. Sa madaling salita, ang apoy mula sa Crimson Flame Heart Fire Palm na ito ay nagmula sa puso sa halip na sa karaniwang banal na apoy na nabuo mula sa puwersa ng Diyos ng isang tao. Ang apoy ng puso na ito ay dumaloy palabas mula sa katawan sa pamamagitan ng isang kakaibang ugat, na higit na nakakapangilabot kaysa sa karaniwang banal na apoy na pinalapot mula sa God Force. Nang magbanggaan ang kanilang mga palad sa himpapawid, isa pang dumadagandong na bumang yumanig sa kagubatan. Nagpatuloy si Huang Xiaolong sa pag-atake pagkatapos ng banggaan ng hindi nawawala.
Mabilis na tumaas ang labanan sa pagitan nila na nagpapalitan ng mahigit 20 hampas sa loob lamang ng ilang paghinga. Habang nagpapatuloy ang labanan, ang panloob na disipulong iyon ay lalong nabigla at naalarma. Nawala na ang lahat sa desperasyon, kahit na inilantad ang isang pamamaraan ng kamao na nilinang niya ng lihim sa loob ng maraming taon, hindi kailanman ginamit ito sa harap ng sinuman, ngunit hindi pa rin niya nakuha ang kaunting kalamangan laban kay Huang Xiaolong, nakalimutan ang pagnanais na sugpuin siya. Hindi pa banggitin na ang mga galaw at pag-atake ni Huang Xiaolong ay lalong naging mabangis at mabilis habang lumilipas ang panahon. Mula sa paunang pantay na kapangyarihan, si Huang Xiaolong ay nangunguna. Kung magpapatuloy ang ganitong kalakaran, siguradong matatalo siya. Siya, isang inner disciple ng Barbarian God Sect, isang late Second Order Heavenly God Realm Master, ay nasa bingit ng matalo sa isang panlabas na disipulo na kakapasok lang sa sekta. Pagkaraan ng isa pang dosenang galaw, ang panloob na disipulo ay tumalon pabalik, isang mahinang ungol ang kumawala sa kanyang lalamunan. Sa oras na ito, nakita niya ang 1,000 armas na lumabas mula sa likod ni Huang Xiaolong. Ang libo-libong palad ni Huang Xiaolong bawat isa ay nag-condense ng isang God Force Blade na iniuugoy ang mga ito patungo sa panloob na disipulo. Ang 9th move ng Azure Sword Skill, Wind Blade Volutions. Ang napakalamig na hangin ng Azure Chi ay matalas bilang mga talam, isang alon na mas mataas kaysa sa isa na ikinandado ang kanilang agarang kapaligiran. Sa isang kisap mata, ang panloob na alagad ay natatakpan ng mga alon ng mga talam ng hangin. Narinig ang mga humihingal na pag-iyak sa pagitan ng umaalulong na hangin. Isang malabong anino ang makikita sa mga ipu-ipo ng malamig na hangin ng Azure. Anumang oras, gaano man ang pag-ikot, ang panloob na disipulo ay dumaranas ng sabay-sabay na mga laslas. Nang humina ang hangin, ang panloob na alagad ay nakahiga doon ng matigas. Ang kanyang mukha ay hindi nakikilala, at ang kanyang Barbarian God Sect na panloob na damit ng disipulo ay nawala. Siya ay hubad na may dugong umaagos mula sa hindi mabilang na mga hiwa at laslas sa kanyang balat. Sino ka? Tanong ng panloob na alagad, ang mahinang boses ay pilit at paos. Hindi sumagot si Huang Xiaolong. Isang puwersa mula sa kanyang palad ang humila sa panloob na disipulo patungo sa kanyang harapan na nagsimula sa paghagod ng kaluluwa. Makalipas ang kalahating oras, nahanap na ni Huang Xiaolong ang gusto niya mula sa alaala ng disipulo. Pagkatapos ay tinusok niya ang isang butas sa kanyang bungo at hinukay ang kanyang pagkadyos, tinipon ang kanyang special na singsing, at panghuli, pamitik ng bola ng banal na apoy upang sunugin ang kanyang bangkay bago nawala sa eksena sa isang iglap. Chen Jinji. Napabuntong hininga si Huang Xiaolong, kumikinang ang kanyang mga mata. Mula sa mga alaala ng inner disciple, nalaman niyang isa pang inner disciple na nagngangalang Chen Jinji ang gustong makipag-deal sa kanya, at itong si Chen Jinji ay pinsan ng Lin family Fourth Lord. Lin Chaochun. Humisi si Huang Xiaolong, hindi nakakagulat na nasilip niya si Lin Chaochun noong siya ay nasa Pengyi City, nakibahagi rin ang kanyang anak sa disciple recruitment test. Lin Sheng, anak ni Lin Chaochun. Ang talento at lakas ni Lin Sheng ay hindi masama, bilang isa sa daang disipulo na nakapasa sa assessment kasama niya, ay nagre-rango ng 31 bagay. Kahit na alam niyang gustong patayin siya ni Chen Jinji at papunta na siya sa Volcano Isle, hindi nabalisa si Huang Xiaolong. Ang isa sa kanyang dahilan sa pagpunta dito upang magsanay ay ang kanyang nalalapit na tagumpay sa Heavenly God Realm. Sa oras na iyon, ang huling Third Order Heavenly God Realm tulad ni Chen Jinji ay hindi magiging banta. Hindi nagtagal pagkaalis ni Huang Xiaolong, ang lumilipad na barkong Chen Jinji ay bumaba sa Volcano Isle. Sa kabila ng paulit-ulit na mensahe na ipinadala niya sa panloob na disipulong iyon, walang tugon. Si Chen Jinji ay naguguluhan sa loob, nakaramdam ng kaunting pag-aalinlangan, ano ang nangyayari. Hindi eksakto si Lin Chaochun tungkol sa lakas ni Huang Xiaolong kay Chen Jinji, sinabi lang niya na medyo mas malakas si Huang Xiaolong, kaya naman hindi na ito naisip ni Chen Jinji. Sa ngayon, ipinapalagay niya na ang panloob na disipulo ay nakatagpo ng iba pang mga bagay at hindi nakasagot. Higit sa lahat, sa mga mata ni Chen Jinji,
si Huang Xiaolong ay may talento lamang na i-condense ang isang nangungunang ranggo na 8 Diyos, na halos hindi nagbibigay ng anumang panganib sa kanya. Ang ama ni Lin Chaochun, ang kanyang tiyuhin, ay minsang nagligtas sa kanyang buhay, kaya pumayag si Chen Jinji na tulungan si Lin Chaochun sa bagay na ito bilang isang paraan upang mabayaran ang kabutihang ipinakita sa kanya ng ama ni Lin Chaochun. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 999. Pantay na pamamahagi. Dahil hindi makausap ang panloob na disipulong iyon, si Chen Jinji ay nasa isang mahigpit na lugar. Hindi opsyon ang paghahanap kay Huang Xiaolong sa malawak na Volcano Isle, kaya nagpasya siyang maghintay kay Huang Xiaolong sa lumilipad na barko na papaalis. Alam niya ang tungkol sa labanan ni Huang Xiaolong at Zhou Wanchen sa Submerging Dragon Rankang sa loob ng 9 na buwan, hindi maiiwasan na kailangan ni Huang Xiaolong na bumalik sa sekta bago iyon. Sa sandaling lumitaw si Huang Xiaolong, papatayin niya ito sa bilis ng kidlat ng walang sino man ang mas matalino. Habang naghihintay si Chen Jinji, lumipas ang mga oras. 3 buwan na ang lumipas mula nang tumuntong si Huang Xiaolong sa isla. Ang kanyang oras ay pangunahing nahahati sa pagitan ng pangangaso ng mga demonyong hayop at pagpino sa kanilang mga Diyos. Hindi pinansin ni Huang Xiaolong ang mga nasa ibaba ng Heavenly God Realm. Kadalasan, ang kanyang biktima ay hindi bababa sa late Second Order Heavenly God Realm. Ang cultivation ni Huang Xiaolong ay unti-unting tumaas sa perfection stage sa huli 10th Order High God Realm, pagdating sa limitasyon ng High God Realm kung saan maaari niyang subukang makapasok sa Heavenly God Realm anumang oras. Higit sa lahat, naabot na ng kanyang Heaven Opening Tenet ang rurok ng unang yugto. Isang hakbang na lang at maaari na siyang umaban sa ikalawang yugto. Ang mga deposito ng bakal at ore na natagpuan sa Volcano Isle na ito ay mas malaki sa bilang kaysa sa naisip niya, ito ay karaniwang inihanda para sa kanya upang linangin ang Heaven Opening Tenet. Bago pa man buksan ni Huang Xiaolong ang Eye of Hell, mataas man ito sa mga taluktok ng bundok o malalim sa ilalim ng lupa, ang lugar ay puno ng malalaking deposito ng iron ore na tumatawag sa kanyang pangalan. Sa una, tinansya niya na kakailanganin niya ng 5 hanggang 6 na buwan upang maabot ang limitasyon ng High God Realm, ngunit ngayon, ang oras ay pinaikli ng kalahati. Sa araw na ito, si Huang Xiaolong ay nasa isang tiyak na bahagi ng isla, nakatingin sa isang lawa mula sa isang mataas na lugar. Mula sa itaas, ang tubig ng lawa ay isang kaakit-akit na kulay ng esmeralda, ang lawa ay ilang daang metro lamang ang diametro, hindi malaki o maliit. Sa madaling salita, baliwala ang lugar na ito. Ngunit nang tingnan ni Huang Xiaolong ang lawa gamit ang kanyang Eye of Hell, saglit siyang natulala. Mahigit 100 metro sa ilalim ng lawa ay isang ore vein na ilang kilometro ang haba, nakahawig ng isang umiikot na apoy na dragon. Ito ay Extreme Yang Fire Ore Vein. Nanlaki ang mga mata ni Huang Xiaolong sa pagtataka. Isa itong malaking ugat ng Extreme Yang Fire Ore. Ang material na ito ay isa sa mga pinakamataas na grado ng mineral na elemento ng apoy, na ginagamit sa pag-forging ng mataas na antas ng makalangit na Diyos na grado ng mga banal na artifact, at maaari ding gamitin upang ayusin ang isang mataas na grado na pagbuo. Ang isang piraso ng Extreme Yang Fire Ore na kasing laki ng kamao ay maaaring makakuha ng ilang libong shenbi. Magkano ang halaga nitong ilang kilometro ang haba ng Extreme Yang Fire Ore Vein? Higit sa lahat, sa pamamagitan ng ore vein na ito, maaari siyang umaban sa ikalawang yugto ng kanyang Heaven Opening Tenet. Ngunit mabilis na kumalma si Huang Xiaolong mula sa kanyang pananabik. Ang Extreme Yang Fire Ore ay masyadong malalim sa ilalim ng lupa. Sa kanyang kasalukuyang lakas, wala siyang kakayahang ilipat ito maliban kung siya ay sumulong sa Heavenly God Realm. Sa lakas ng kanyang Heavenly God Realm, halos hindi na niya mailabas ang ore vein mula sa ilalim ng lupa. Sa kabilang banda, ang pagbuo ng isang ore vein ay tumagal ng daan-daang libong taon. Sa paligid ng lugar na ito, siguradong may isa pang espiritual na kayamanan na nabuhay kasama ang ore vein. Tumalon pababa si Huang Xiaolong at nagsimulang maghanap sa paligid ng lawa.
Mga 15 minuto o higit pa, sa taas sa isang bangin hindi kalayuan sa lawa, nakita niya ang isang malalim na berdeng halaman na kasing kapal ng kanyang braso. Nakabitin mula rito ang 6 na maliliit na prutas na kasing laki ng 2 hinlalaki, ang ibabaw nito ay parang jadeite ng tinta, na nagtataglay ng magandang ningning. Mula sa malayo, ang mga maliliit na prutas ay mukhang hindi mapagpanggap, ngunit sa mas malapit na pagsisiyasat ang 6 na maliliit na prutas na ito ay naglabas ng nakakaakit na kinang na katulad ng jade, malinaw at halos na aninag. Ice jading fruits. Napasigaw si Huang Xiaolong sa tuwa. Ang ice jading fruits ay isa sa mga mas bihirang espiritual na bunga ng Divine World, lubos na kapakipakinabang kahit na sa isang ancient God Realm Master. Hindi inaasahan ni Huang Xiaolong na ang espiritual na kayamanan na kasama ng extreme young fire or vein ay ang ice jading fruits. Sa 6 na prutas na ito, ganap siyang nakahanda sa pagsulong sa Heavenly God Realm. Gayunpaman, bahagya siyang nakalapag malapit sa bangin ng isang nagulat at nasasabik na boses ang tumunog, mga ice jading fruits. Iyon ay ice jading fruits. Sa susunod na segundo, isang malakas na sword chi na puno ng layuning pagpatay ang lumipad patungo sa kanyang likuran. Hindi man lang lumingon si Huang Xiaolong para tingnan ang kanyang umaatake. Sa isang kisap mata, iniwasan niya ang nakamamatay na sword chi, pagkatapos ay kaway ng kanyang palad, pinutol niya ang 6 na ice jading fruits at tinipon ang mga ito sa isang kahon na may mabilis na paggalaw. Brat, ilagay mo ang mga prutas na iyan. Pinapanood si Huang Xiaolong na madaling umiiwas sa kanyang pag-atake at inalis ang 6 na ice jading fruits, ang umatake ay sumigaw sa galit. Sa isang kisap mata, ang nagyayalong espada sa kanyang kamay ay tumama kay Huang Xiaolong, direktang nakatutok sa gitna ng kanyang lalamunan. Pinalak ni Huang Xiaolong na umiwas, ngunit alam niyang huli na ang lahat, itinaas niya ang kanyang braso, hinaranggan ito ng kanyang palad. Ang kanyang paa ay tumulak sa lupa at tumalon pabalik ng ilang daang metro. May putol na espada sa kanyang palad, maliwanag at nanlilisik habang umaagos ang dugo. Sa tapat ni Huang Xiaolong ay nakatayo ang isang binata na nakasuot ng asul na damit na may hawak na longsword. Napansin ni Huang Xiaolong ang sagisag ng elepante sa dibdib ng binata. Isang alagad ng Elephant Genesis sect. Bukod dito, ang binata ay isang panloob na disipulo ng Elephant Genesis sect, isang P-plate Second Order Heavenly God Realm Cultivator na kalahating hakbang mula sa Third Order, na mas malakas kaysa sa Barbarian God sect na pinatay noon ng inner disciple na si Huang Xiaolong. Nakikita ni Huang Xiaolong na ang taong ito ay may mahusay na lakas sa pakikipaglaban, ang kanyang lakas ay maraming beses na higit sa average na P-plate Second Order Heavenly God Realm. Sa kabilang banda, ang panloob na disipulo ng Elephant Genesis sect ay nabigla. Nakita niya ang itim na buhok na binata na sumasangga laban sa kanyang atake ng espada gamit ang kanyang mga kamay, ngunit mayroon lamang isang bahagyang hiwa na sugat sa kanyang palad. Baka sa mga mata nito ang hindi paniniwala ng binata. Kung ang itim na buhok na binata ay nagawang iwasan ang kanyang unang pag-atake dahil sa swerte, paano naman ang pangalawang pag-atake? Habang si Huang Xiaolong at ang Elephant Genesis sect na binata ay sinusukat ang isa't isa, ang mga tunog ng malakas na hangin ay nagmumula sa malayo. 3 disciples na nakasuot ng Barbarian God sect na inner disciple robe ang lumitaw sa harap nila. Dumating silang 3 matapos makita ang makapangyarihang sword chi, ngunit nang makita nila ang mukha ng panloob na disipulo ng Elephant Genesis sect, nagdilim ang kanilang mga ekspresyon. Hanyang. Sigaw ng 3 sabay sigaw. Naningkit ang mga mata ni Huang Xiaolong, nakilala talaga nitong 3 Barbarian God sect na panloob na disipulo ang asul na nakadamit na binata. Mukhang sikat na sikat siya. Tama si Huang Xiaolong. Si Hanyang ay hindi lamang isang panloob na disipulo, siya rin ang personal na disipulo ng Elephant Genesis sect ni Grand Elder Zhao Chenyuan, na nagtataglay ng mataas na grado na rank 10 Godhead. Nang makita ang 3 Barbarian God sect na disciples na lumilitaw, ang mga mata ni Hanyang ay nagbago ng may nabuong ideya sa kanyang isipan, kayong 3 ay dumating sa tamang oras. Ang kahon sa kamay ng brat na iyon ay naglalaman ng 6 na ice jading fruits na una kong nakita.
Makipagtulungan ba tayo at patayin siya pagkatapos ay pantay na ipamahagi ang 6 na prutas? Paano naman? Ano? Ice jading fruits. Naging nilalagnat ang mga tingin ng 3 barbarian god sect na disciples habang nakatitig sila sa jade box sa kamay ni Huang Shaolong. Sa kabila ng mga halatang butas sa kwento ni Hanyang, silang tatlo ay hindi naabala. Nagpalitan ng tingin ang 3 disipulo ng barbarian god sect. Hanyang, totoo ba ang iyong mga salita? Tinanong ng isa sa kanila si Hanyang, tinutukoy ang pantay na pamamahagi ng 6 na ice jade ink fruits. Dalawa sa 3 barbarian god sect na panloob ng mga disipulo ay nasa kalagitnaan ng Second Order Heavenly God Realm, habang ang huli ay isang peak early Second Order Heavenly God. Bagamat ang barbarian god sect ay nagpataw ng mabigat na parusa para sa pagpatay sa kanilang mga kapatid sa sekta, para sa kapakanan ng mga ice jading fruit na iyon, sulit ito sa kanila. Pagkatapos ng gawa, sinong makakaalam kung tumahimik silang apat? Higit pa rito, ang batang itim na buhok ay isang panlabas na disipulo lamang, ang mas mataas na echelon ay hindi talagang ituloy ang bagay na ito. Umiti ng matamis si Hanyang, natural. Ako, si Hanyang, ay palaging tumutupad sa aking salita. Gayunpaman, gamit ang pantay na pamamahagi, kukuha ako ng 3 habang kayong 3 ay kukuha ng 3, walang pagtutol, di ba? Deal. Hindi man lang nagdalawang isip ang 3, tumango bilang pagsang-ayon. Ang lakas ni Hanyang ay higit pa sa kanila, ang pagkuha ng kalahati ng ice jading fruits ay patas lamang. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hindi magagapi. Tagalog Translator, Andy Dors, Kabanata 1000. Breakthrough sa Heavenly God Realm. Ibinaling ng 3 sa mga disipulo ng barbarian god sect ang kanilang atensyon kay Huang Shaolong. Boy, iabot mo ang jade box. Bilang isang panlabas na disipulo ng barbarian god sect, maaari tayong ituring na mga kapatid sa sekta. Para dyan, magagawa namin itong mabilis at walang sakit para sa iyo. Nagsalita ang isa sa peak late Second Order Heavenly God Realm na disipulo, walang malasakit sa kanyang mga mata. Sa panunood ng 3 barbarian god sect na inner disciples ng insouciant attitude, hindi napigilan ni Hanyang nababalaan sila, hindi simple ang batang iyon. Natahimik silang 3 sa sinabi niya. Eksakto sa split second na ito, isang silweta ang lumabo, at gumalaw ang ningning ng isang matalim na talam. Tumalsik ang dugo sa sobrang bilis. Ang pinakamataas na maagang Second Order Heavenly God na panloob na disipulo na nabigong makaiwas sa biglaang pag-atake ay nakakapit sa kanyang sariling leeg habang nakatitig kay Huang Shaolong na hindi makapaniwala. Wala pang isang buntong hininga, napaatras siya ng mahina. Bagamat ang iba pang 2 barbarian god sect na panloob ng mga disipulo ay nakaiwas sa isang mahalagang pinsala, ang liwanag ng talim ni Huang Shaolong ay gumuhit ng mahabang hiwa sa kanilang mga balikat, na naging dahilan upang kulayan ng dugo ang kalahati ng kanilang mga damit na pula. Ikaw. Ang 2 lalaking nakatakas lang sa kamatayan ay nakatingin na kay Huang Shaolong ng may takot. Ngayon lang nila naintindihan kung bakit nagmungkahi si Hanyang ng kooperasyon para patayin ang panlabas na disipulong iyon. Pinaalalahanan pa sila ni Hanyang na hindi siya simple, ngunit paano ito maipapaliwanag ng isang hindi simple. Hindi huminto ang paggalaw ni Huang Shaolong matapos hampasin ang kanyang unang biktima, sa mabilis at tumpak na mga pag-atake, ang talim ng kanyang palad ay nakalas na ng pangalawang pag-atake sa 2 pang panloob na disipulo. Hanggat ang 3 ito ay haharapin, si Huang Shaolong ay makakatuon lamang kay Hanyang ng hindi naaabala, na nagdaragdag ng kanyang mga pagkakataon. Wala ni isang anggulo sa 4 na taong ito ang maaaring payagang umalis sa bangin na ito, o magkakaroon siya ng malaking problema sa kanyang mga takong. Habang ang matalas na talim ng palad ni Huang Shaolong ay muling hamampas sa 2 barbarian god sect na panloob ng mga disipulo, isang malakas na liwanag ng espada ang tumagos patungo kay Huang Shaolong mula sa gilid, na parang isang malakas na bagyo na lumulunod sa kanya sa kailaliman nito. Gumawa si Hanyang ng kanyang hakbang. Iyon ang origin Genesis sword art ng Elephant Genesis sect.
Sa pagkamit ng isang mataas na antas ng pangunawa sa sining ng espada, ang isang tao ay maaaring magpakita ng napakaraming pagbabago sa kanilang paligid, maging ang apat na panahon na naglalaman ng natural na puwersa ng langit at lupa. Makatakas lamang si Huang Xiaolong sa agos ng mga pag-atake sa pamamagitan ng kanyang space concealment at napilitang sumuko sa pagpatay sa dalawang panloob na disipulo ng Barbarian God Sect. Gayunpaman, ang sword chi ni Hanyang ay talagang hinabol siya sa kawalan. Nagpakawala si Huang Xiaolong ng malamig na harumph gamit ang kanyang God Force Palm Blade para kontrahin ang unang galaw ng Ozur's sword skill, Tempest of Hell. Kaagad, para bang isang mapanghihiganting impyernong unos ang bumunot mula sa kawalan. ZZZ. Lumiwanag ang kalangitan na may nakasisilaw na mga ilaw habang nagsasalpukan ng espada at talim ng chi sa hangin. Lumitaw ang figure ni Huang Xiaolong ilang daang metro mula sa bangin, nakatayo ng tuwid habang nakaharap kay Hanyang. Nakatingin si Hanyang kay Huang Xiaolong na may malungkot na ekspresyon. Ang natitirang dalawang Barbarian God Sect na panloob ng mga disipulo ay natakot habang pinapanood nila ang palitan ni Huang Xiaolong at Hanyang. Atakihin natin siya ng buong lakas, hindi siya makakatakas. Masungit na sabi ni Hanyang sa kanilang dalawa. Sandaling nag-alinlangan ang dalawa bago huminga ng malalim, tumango kay Hanyang. Itinulak ang takot sa kanilang mga puso, pareho silang nagpalipat-lipat ng kanilang God Force habang hawak ang isang espada. Patayin. Tigaw ni Hanyang. Siya mismo ay katulad ng isang palaso na binitawan mula sa isang busog, diretsong tumalon kay Huang Xiaolong. Ang mahabang espada sa kanyang kamay ay nanginginig, nagpapadala ng isang pagsabog ng liwanag ng espada na kahawig ng kumikinang na mga bituin sa kalangitan sa gabi. Habang pinapanood ang pag-atake ni Hanyang, kumilos din ang dalawang Barbarian God Sect na panloob ng mga disipulo. Kahit na ang kanilang sword chi ay mas matibay kumpara kay Hanyang, sila ay malakas at masigla, na nagpapakita ng asensya ng Barbarian God Sect's piercing God Sword. Pumuso si Huang Xiaolong na may bakas ng panghahamak na pinapanood ang tatlong tao na sumusugod sa kanya. Sa isang pag-iisip, 1,000 mga braso ang naglabas sa likod niya. Upang maiwasan ang pag-akit ng mas maraming disipulo sa paligid patungo sa kanila, nagpasya si Huang Xiaolong na gawin lahat, alisin ang tatlong langaw na ito sa pinakamaikling panahon at lisanin ang lugar na ito. Ang libong armas ni Huang Xiaolong ay sabay-sabay na umatake ng buong lakas. Isang napakaraming kasanayan sa labanan ang kinunan. Ang Absolute Soul Finger, Earthen Buddha Palm, Ozur's Sword Skills, ang Great Void Divine Fist, ang 15 paggalaw ng Dragon God, ang Ozur's Demon Claw. Ang tatlong tao na lumusab sa Huang Xiaolong ay nilubog ng iba't ibang gintong imahen ng Buddha, madilim na kasuklam-suklam na Ozur, mahusay na mga imprint ng kamao, at itim na mga kuko ng demonyo. Sa pagharap sa napakalaking pag-atake, si Hanyang at ang dalawa pa ay namutla, ngunit mabilis na tumugon si Hanyang, na likas na umatras sa takot. Makalipas ang halos 1 segundo, ang dalawang Barbarian God Sect na panloob ng mga disipulo ay nagsisigawan ng malungkot habang ang kanilang mga vital point ay nagkaroon ng mabibigat na pinsala at pinalipad na parang sirang saranggola. Nang bumagsak sila sa lupa, nakita ni Hanyang na ang kanilang mga katawan ay puno ng mga butas na kasing laki ng daliri, mga marka ng kuko, mga marka ng kamao, kasama ng maraming iba pang mga sugat. Bagamat naiwasan niya ang mga pinsala sa kanyang vital points, ang mga bahagi ng katawan ni Hanyang ay tinusok ng Absolute Soul Finger ni Huang Xiaolong habang ang Ozur's Demon Claw ay napunit ang kanyang laman. Ang dugo ay umaagos mula sa sulok ng bibig ni Hanyang. Ang kaawa-awang kalagayan ng dalawang Barbarian God Sect na panloob ng mga disipulo ay nagpalalim ng lagim sa kanyang puso. What the F*** is that technique? Maaari talaga itong bumuo ng 1,000 armas, kahit na paramihin ang lakas ng pag-atake ng napakaraming beses. Lumipat pa kaliwa at kanan ng mga mata ni Hanyang, naghahanap ng ruta ng pagtakas sa kabila ng ayaw sa kanyang puso. Susuko na ba siya sa mga ice-jaying fruit na iyon ng ganito? Ngunit ang 1,000 armas na ipinatawag ng Brat ay may napakatinding lakas sa labanan. Sa pagiging totoo sa sarili, inamin ni Hanyang na hindi niya kayang tiisin ang buong bigat ng naturang pag-atake.
Sa pagtingin sa kumikislap na ekspresyon ni Hanyang, maaaring hulaan ni Huang Xiaolong na kalahati na ang iniisip niyang tumakas. Ngunit hahayaan ba niyang tumakbo si Hanyang ng ganoon kadali? Sa pag-indayog, si Huang Xiaolong ay nagbagong anyo sa isang asul na primordial na banal na dragon. Primordial Divine Dragon. Nagpasya lang si Hanyang na umatras nang makita niya ang pagbabago ni Huang Xiaolong na naging sanhi ng paglaki ng kanyang mga mata sa gulat. Takbo. Pagkatapos ng maikling sandali ng pagkabigla, tumigil si Hanyang sa pag-aalinlangan. Lumingon siya, gustong tumakas. Ang brat na iyon ay nakaramdam ng dobleng lakas sa kanyang primordial divine dragon form. Kung hindi siya tumakas ngayon, sigurado si Hanyang na isa lang ang katapusan na naghihintay sa kanya, ang kamatayan. Ngunit halos hindi umaalis sa lupa ang kanyang mga paa nang magdilim ang langit sa itaas niya. Nang hindi niya namamalayan, nasa itaas na niya ang asul na banal na dragon. Sa sumunod na segundo, nakita ni Hanyang ang isang kuko na kasing laki ng isang maliit na burol na lumalaki sa kanyang mga mata. Nang maramdamang nalalapit na ang kamatayan, nagpakawala si Hanyang ng dagindong, desperadong nagpapalipat-lipat sa lahat ng kanyang God Force na umaatake sa mga kuko ng dragon. Dumagundong. Naramdaman ni Hanyang ang marahas na panginginig ng kanyang katawan nang bumagsak sa kanya ang bigat ng mount. Tay. Ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay bumigay, lumulubog na parang kumunoy. Nagsimulang lumabo ang kamalayan ni Hanyang. Bumaba ang kuko ni Huang Xiaolong, sinipsip si Hanyang mula sa hukay sa ibaba, pagkatapos ay nagsimulang magbalik tanaw sa kanyang mga alaala. Makalipas ang ilang sandali, 4 na bagong spatial ring at 4 na godhead ang idinagdag sa kanyang submerging dragon ring. Mabilis siyang naglinis sa paligid at umalis sa lugar. Babalik siya upang kunin ang extreme yang fire ore na ugat na iyon kapag naging isang heavenly god. Makalipas ang humigit kumulang 1 oras, ilang daang li ang layo mula sa bangin kung saan niya natagpuan ang Ice Jade Ink Fruits, natagpuan ni Huang Xiaolong ang isang nakatagong kuweba, at pagkatapos ayusin ang isang pormasayon sa paligid ng pasukan, pumasok siya sa loob. Naka-cross-leg sa lupa, kinuha ni Huang Xiaolong ang Jade Box na naglalaman ng 6 na Ice Jade Ink Fruits. Pagtingin sa 6 na prutas na lumulutang sa kanyang harapan, huminga siya ng malalim at sinimulang paikutin ang kanyang 3 Supreme Godheads. 6 na daluyan ng enerhiya ang damaloy sa katawan ni Huang Xiaolong, ang epekto nito ay malayo sa banhayad, na katulad ng 6 na naghahampas na alon ng enerhiya. Ang katawan ni Huang Xiaolong ay walang tigil na nanginginig habang ang kanyang 3 pinakamataas na Diyos ay sakam na hinihigop ang espiritual na enerhiya na nilalaman ng 6 na prutas na iyon. Dahil sa malamig na kalikasan ng Ice Jade Ink Fruits, mabilis na napuno ng itim na nagyayelong fog ang kuweba, na nagdulot ng itim na kulay na yelo na tumira sa lupa hanggang sa mga dingding ng kuweba. Sa soul sea ni Huang Xiaolong, isang maliwanag na liwanag ang lumitaw. Ito ay hindi matatag sa una, kumikislap sa loob at labas, ngunit sa paglipas ng panahon, ang liwanag ay lumakas, sa wakas ay umaabot sa bawat sulok ng kanyang kaluluwang dagat, na bumabalot sa kanyang 3 pinakamataas na Diyos sa loob. Ito ang tanda ng isang nalalapit na tagumpay sa Heavenly God Realm. Pagkatapos ng pambihirang tagumpay, ang soul sea ni Huang Xiaolong ay ganap na magsasama sa puwersa ng Diyos sa kanyang 3 pinakamataas na Diyos, bubuo ng isang malawak na God Sea. Pagkatapos mangyari iyon, ang kanyang God Force ay mako-convert sa Heavenly God Force. Ang pagkakaroon ng God Sea upang suportahan ang kanyang makalangit na puwersa ng Diyos, si Huang Xiaolong ay makakagalaw sa hangin tulad ng isang isda sa dagat. Sa sandaling ang kanyang kaluluwang dagat ay ganap na sumanib sa puwersa ng Diyos sa kanyang 3 Diyos, ang kalangitan sa itaas ng kuweba ay naging itim, na puno ng umuugong mga ulap, kidlat na humahampas sa kanila na parang mga dragon na lumilipad. Ang nakakatakot na kapigatian na kidlat ay bumalot sa isang lugar na ilang daang li na may yungib ni Huang Xiaolong sa gitna. Ito ay isang kapigatian ng makalangit na Diyos. Tawag. I-prick. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Hanggang dito na lang muna mga masters. Salamat sa pagsubaybay mga lods. Abangan lamang ang kasunod na episode ng hindi magagapi dito sa ating channel. Kwentong nobela.